May tuturing na mamasboy ang binata. Kahit na anong gusto nito ay binibigay sa kanya ni Aling Paring. Bagay na kinaiinisan naman ng matandang si Eusebio. Dahil kasi sa pagtrato ni Aling Paring sa binata, lumaki itong parang walang ibang alam gawin kundi umasa sa ina. Mahina at duwag. Isang gabi, habang naglalakad ang mag-ina sa madilim na daan, isang babae ang lumapit sa kanila. Noong una, inakala nilang pangkaraniwan lang ito. Pero nagulat na lamang sila nang biglang sakmalin nito si Aling Paring. Nakagat ng babae ang matanda sa braso. Buti na lang, nakuha agad ni Seryo ang kutsilyo sa bayong ng kanyang ina. Nasaksak niya ang babae at napatay ito. Ang hindi nila alam, ang babae pala ay prinsesa ng mga aswang. Nang malaman ni Mang Eusebio ang ginawa ni Seryo, mapipilitan itong ipasok sa samahan ng mga manunugis ang kanyang anak. Ito ay para paghandaan ang nalalapit na pagganti ng mga aswang sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang pamilya? Magawa nga kaya nilang labanan ng galit ng mga aswang? O tuluyan ng magtatagumpay ang puwersa ng kasamaan? Sundan ng mga sagot dito lang sa ating nag-iisang tambayan, ang nag-iisang mga kwento ni Kap Panong. Pambihirang buhay naman talaga to, oh. Maghapon akong wala, maghapon ding walang kanin. Alam niyo naman na pagod ako sa trabaho, di ba? Tapos, ganito aabutan ko. Taobang kaldero, walang pagkain. Wala bang tao sa bahay na ito kanina? Parang hindi mo naman alam na naglako ako kanina ng mga paninda ko. Ano bang gusto mong kainin at magluluto na lang ako ng maaga? Ang gusto ko lang sabihin, nasaan ba ang anak mo kanina? Wala na naman bang ginawa? Nasa bilyaran na naman ba? Hindi na maasaan dito sa bahay. Abay, matanda na ni gawaing bahay, hindi alam. Pambihirang buhay naman talaga to, oh. Nagkaanak pa ako ng lalaki kung wala rin namang silbi. Eusebio, ang bibig mo. Baka mamaya marinig yan ng anak mo eh. Eh ano naman? Ano naman kung marinig niya? Eh totoo naman ang sinasabi ko, ah. Wala siyang silbi rito sa bahay. Mas madalas pa siyang magbilyar kaysa maghugas ng plato at magluto. 22 anyos na ang anak natin, Paring. Diyos ko naman, walang alam. Hindi ko na nga pinagtrabaho kasi kaya ko naman. Ang gusto ko lang, kaunting tulong lang dito sa bahay. Mahirap bang gawin yon? Ay nako, hayaan mo na. Pagsasabihan ko na lang. Pagsasabihan? Eh kinukonsinti mo lang eh. Hindi ko kinukonsinte. Kinukonsente mo! Kung hindi mo kinukonsente, hindi lalaking walang alam dito sa bahay yan. Lahat na lang kasi ikaw ang nagawa kahit pwede naman niyang gawin. Masyado mo nang ginagawang sanggol yung anak natin, napakatanda na. Kaya tingnan mo, Paring, lumaking duwag at mahina. Kaunting ano lang sumbong agad sa'yo. Diyos ko naman, mamamatay na lang ako sa trabaho tapos ganyan pa ang anak natin. Eh anong gusto mong gawin ko? Ipasok din siya sa trabaho mong araw-araw na lang nasa panganib ang buhay mo? Nanay ako. Lahat ng alam kong makabubuti sa kanya para makaiwas sa kapahamakan gagawin ko. Kaya ayos lang sa'yo na nandito siya lagi sa bahay. Na kahit minsan, hindi man lang nagbanat ng buto. Yan ba gusto mo? Tingin mo magkakaroon ng pamilya yan kung ganyan yan? Walang babaeng magkakamali dyan kung hindi niya kayang tumayo sa mga sariling paa. Ay nako, alam mo, Paring, ama rin ako. Magulang din ako niyan. Pero kahit na kailan, hindi mo naman pinakinggan ang opinyon ko pagdating sa pagdidisiplina sa anak natin. Kaya tingnan mo kung anong nangyayari sa kanya. Wala! Yung mga kaibigan niya, si Rene, si Abong, ayun, masipag sa buhay. Yung isa laging may racket. Yung isa tumutulong sa tatay sa pagmemekaniko. Eh yung anak natin, ano? Wala!
Nga! Kaya wag mo akong pairalan ng pagiging magulang mo. Kasi kahit na kailan, hindi ko nakitang may papel ang batang yon dito sa pamilyang to. Grabe ka naman makapagsalita sa anak natin. Mas maganda nang sa akin niya ito marinig kaysa marinig niya ito sa ibang tao. Mas masakit kapag sa iba nang galing. Alam mo kung bakit ganito ang trato ko kay Sergio? Kasi ayaw kong matulad siya sa panganay natin. Namatay siya nang wala man lang akong nagawa para protektahan siya. Namatay siya dahil dyan sa trabaho mo. Hanggang ngayon ba ako pa rin ang sinisisi mo? Kasalanan mo naman talaga eh. Kung hindi mo sana ipinasok sa trabahong yan, walang mga impaktong elemento ang lalapit sa pamilya natin. Kaya ngayon, hindi mo ako masisisi. Hindi na ako aasa sa iyo para protektahan ng anak natin dahil kayang-kaya kong gawin yon. Wala na akong tiwala sa iyo. Ayaw ko nang mawalan ng anak dahil sa trabaho mong yan. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Eusebio noong mga sandaling yon. Tuluyan ang natameme ang matandang lalaki nang buksan na naman ni Aling Paring ang tungkol sa una nilang anak, si Donito. 3 taon pa lang kasi yun noon. Yun pa lang ang anak nila nang lumusob ang mga aswang sa baryo nila. At isa ang anak nila sa nadamay na paslangin. Walang kamalay-malay ang mag-asawang Eusebio at Paring na ang lahat ng pinag-uusapan nila naririnig ni Sergio. Nasa labas lang kasi ito at napatigil na lang. Hindi na pumasok ng bahay ang binata. Nakasarado na lamang ang kamao nito. Galit siya sa kanyang ama sa tuwing nakikipagsagutan ito sa kanyang ina. Nakita siya ni Mang Eusebio sa labas, pero hindi niya yon pinansin. Lumabas lang siya ng kanilang bakuran. Dahil sa banas na naman siya, takbuhan na naman niya ang nag-iisang lugar na tinatambayan nila. Walang iba kundi ang bilyaran. Pagdating ni Sergio doon, saktong nagmemeryenda ang dalawa niyang kaibigan, si Rene at Abong. O tol, nakasimangot ka na naman ah. Wala akong problema mo. Napagalitan ka na naman oh. Hula ko, narinig na naman niyang nagtatalo mga magulang niya. Tapos, siya ang pinag-uusapan. Sige, 50 na ako. Gawin mo ng 100. Hoy, seryoso ba kayo? Pinagpupustahan niyo ang problema ko? Ito naman, biro lang naman eh. Masyado ka namang seryoso. Wala ako sa mood na makipagbiruan ah. Kami nasa mood. Kung wala ka sa mood, edi umalis ka muna. Di sige. Uy! Ito naman oh. Dito ka lang. Dinig kasi. Huwag ka namang asar. Bakit? Ano na naman ba nangyari, pre? Huminga ng malalim si Sergio. Napasandal na lang ito sa pader at pasimpleng dumakot ng chichirya ni Rene. Kunwari ka lang yata may problema para makaburaot ka eh. Tama si Abong. Narinig ko na naman silang nagtatalo. At ako na naman ang problema nila. Eh di, pinagtanggol ka na naman ng nanay mo. Buti ka pa nga, may nanay eh. Eh yung nanay ko, nasa pamilya na ng iba. Di ba? Biro-biro pero deep inside, masakit. Wala na sa akin yun, no? Ang mahalaga naman sa akin ngayon eh, nakakatulong ako kay tatay. Pero, seryo, pre. Ano ba kasing balak mo sa buhay mo? Baka magagalit o magtatampo ha. Pero alam mo, minsan, naiintindihan ko rin ang tatay mo eh. Kasi tayo, magiging magulang din tayo. Tayo ba, gugustuhin natin na yung anak natin parang walang magandang plano sa buhay niya? Paano mo naman nasabi na wala akong magandang plano sa buhay ko? Natanong mo na ba ako kung anong gusto kong gawin? Pre, isa pinapakita mo. Talagang iisipin namin na wala kang plano sa buhay mo eh. Pinagtatrabaho ka ng tatay mo, ayaw mo. Lagi ka lang nakadikit kay Aling Paring. Tapos, wala ka rin naman pinagkakabala na pwede mong maging karir. Oh, ano sa tingin mo iisipin ng mga tao sa'yo? Ang bihira. Pati yata kayo, hindi niyo ako naiintindihan eh. Hindi ka naiintindihan kasi ayaw mong ipaintindi. Ang gusto mo lang kasi, intindihin ka.
Pero wala ka namang pinapakita na pwedeng maintindihan sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Tambay ka lang dito sa bilyaran. Pagkatapos uuwi, kakain, matutulog, tapos ganun lang ulit. Anong bagay doon ang pwede naming intindihin? Wala. Kasi malinaw na walang direksyon ang routine mo sa buhay. Tama na! Hindi kita magulang para pagsalitaan mo ako ng ganyan. Sa sinabi niyo ni Sergio ay napatingin ng ibang naglalaro. Napalakas kasi ang boses niya. Hindi na niya kinaya ang mga katotohanan ng sinasabi ni Rene. Yun namang dalawang to. Uy, umalma nga kayo. Di mo nga ako magulang, pero kaibigan mo kami. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang kaibigan mo. Ngayon, kung ayaw mo makinig sa totoo, dahil ayaw mong nasasaktan ka, di magmula ngayon, bubulayin na lang kita palagi para mas lalo kang maging mahina. Anong sabi mo? Mahina ka! Takot kang sumugal sa buhay Ako? Mahina? Halika! One-on-one tayo! Ano? Saka na kita papatulan kapag magkalibel na tayong dalawa. Ikaw ang duwag! Takot! Ikaw ang mahina! Ayaw lumaban! Hindi itong laban na kaya kong labanan. Alam mo kung ano? Laban ng buhay. Ang laban na hindi mo kayang harapin kapag wala na ang nanay mo. Lalapit pa sana si Sergio sa kanyang kaibigan pero buti na lang ay pumagitna na si Abong. Malaking tao si Abong kaya hindi rin nakawala si Sergio sa pagkakayakap nito mula sa likuran. Ano? Suntukan na lang tayo! Hindi na pinatulan ni Rene. Lumabas na lang ang lalaking yon ng bilyaran. Saka lamang binitiwan ni Abong ang binatang si Sergio. Pre, alam mo, minsan kasi kailangan mo rin makinig sa amin Para din naman sa'yo yung gusto namin mangyari Oh, pati ba naman ikaw? Oo, pati ako. Pati ako naiinis na rin sa'yo. Kasi ayaw mo kami pakinggan Ang gusto mo lang marinig yung gusto mo lang marinig. Ay nako, nakakapagod na pre. Kung ayaw mong mapabuti, hindi ka na namin pipilitin. Sige na, kita na lang tayo kapag malamig na ulo mo. Inayos ni Sergio ang nagusot niyang damit. Kumuha na lang siya ng tako at pumwesto sa tapat ng bilyaran. O ano? Sino papalag sa akin dyan? 200 pusta. Pumila kayong lahat. Hinamon na lamang nito ang mga tao roon. At dahil magaling siya sa larong bilyar, wala ni isa ang nanalo sa kanya. Bumalik siya ng kanilang bahay dakong 8:00 na ng gabi. May dala-dala siyang pera. Lahat ng ito ay napanalunan niya sa bilyaran. Naabutan niyang nagluluto na ang kanyang mga magulang na abalang nag-aasikaso para sa kanilang hapunan. Bakit ngayon ka lang? Inilapag ni Sergio ang pera sa lamesa. 3,000 ito. Napanalunan niya sa bilyar. Pinirahan na naman niya ang mga tatay sa bilyaran na sabik siyang talunin. Etong pera, may ambag na ako sa pamilyang to Sa sinabi niyo ni Sergio ay tila hindi yun nagustuhan ni Mang Eusebio. Agad na tumayo ang matandang lalaki at sandaling binitiwan ng sinisibak na kahoy. Anong sinabi ba? Oh, di ba ito naman ang gusto mo? Ang magkaroon ako ng ambag sa pamilyang ito? O ito na, may dala akong pera. Kung makapagsalita ka, ang angas mo pa. Pinagmamalaki mo ang perang yan? Galing sa sugal yan Anong sugal? Ginamit ko ang talent ko para magkapera. Ang talent ko na kahit na kailan, hindi mo naman kinilala. Wala kang kinabukasan sa talent mong yan. Wala. Mas malaki pa nga itong perang inuwi ko kaysa sa perang inuwi mo ngayon Yung perang inuwi ko kahit na maliit, galing yun sa pagbabanat ko ng buto. Sa pagtuturo sa mga gustong matuto kung paano maging manunugis. Kung ano-ano pinapasok ko para lang kumita ng pera. Ikaw, diyan ka lang sa bilyaran. Kapag wala nang gustong lumaban sa iyo, wala kang pera. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo naman kung sino kang magaling. Nananalo ka lang naman kapag mga tanga yung kalaban mo At least ako, walang napahamak na buhay dahil sa pagbibilyar ko. Ulitin mo nga sinabi mo! Sergio, itigil mo na ang bibig mo. Manahimik ka na, anak.
Ulitin mo nga sinabi mo, Seryo! O bakit? Ayaw mo bang marinig ulit na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Kuya? Isang malakas na suntok ang natanggap ni Seryo ng mga sandaling yon. Bumulagta ang binata sa sahig. Kahit na matanda na ang kanyang ama, malakas pa rin ang puwersa nito. Dahil na rin sa masyado itong batak sa kung ano-anong trabaho. Eusebio naman! Kayong dalawa, kung habang buhay niyong isisisi sa akin ang nangyari kay Donito, mas maganda pang kalimutan niyo na lang ako bilang ama ng pamilyang ito! Kahit na pumatay ka pa ng maraming aswang, hindi mo na may babalik ang buhay ni Kuya Donito. Hindi ko na may babalik ang buhay ni Donito. Pero ako, habang buhay akong gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Isang bagay na kahit na kailan, hindi niyo man lang nakikita. Padabog na lumabas ng bahay ang matandang lalaki. Nawalan na ito ng ganang ipagpatuloy ang ginagawa. Inalalayan na lamang ni Aling Paring si Seryo na dumudugo ang labi nito dahil sa tigas ng kamao ni Mang Eusebio. Ikaw naman kasi, hindi mo na dapat sinabi yon. Alam mo naman na nagsagutan na kami ng ama mo kanina. Palagi kitang kinakampihan kasi gusto kong maramdaman mo na may nakakaintindi sa'yo. Pero minsan, gusto ko ring matutunan mong igalang ang ama mo. Tatay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Pero, bakit hindi niya kayang maging masaya sa ginagawa ko? Nakakapera naman ako sa bilyar ah. Tulungan mo na lang akong magsalang. Nagugutom na ako. Tama na yung usapin na yan. Napapailing na lamang si Seryo. Makalipas lang ang ilang sandali, magkaharap na rin silang dalawa sa harapan ng hapagkainan. Wala ang kanyang ama. Yun ang unang pagkakataon na hindi nila nakasama si Mang Eusebio. Bukas, sumama ka sa akin. Maglalako tayo ng tinapa at ng daing. Maraming ibabagsak sa akin si Manning Norma. Gusto mo bang sumama? Sige, Nay. Para naman makaalis-alis na ako dito sa bahay na to. Hindi umuwi ang matandang si Eusebio nung gabing yon. Kinabukasan paggising nila, wala pa rin yon. Pero nang papaalis na sila, saka lamang dumating ang matandang lalaki. May mga dala itong maraming itak na agad naman itong inilagay sa silong ng bahay. Anong gagawin mo sa mga yan? Galing sa simbahan, kailangan kong hasain lahat to. Mga itak at katana ng mga kasamahan ko. Dagdag kita. Maglalako na kami. Sige na. Hindi na sumagot pa si Mang Eusebio. Nakatuon lang ito sa kanyang pagsasalansan ng mga patalim. Umalis na lang silang mag-ina at naglakad na rin palayo. Sa kanilang paglalako, agad nilang dinaanan ng mga suki ni Aling Paring. Marami ang natutuwa na kasama si Seryo ng matandang babae. Magandang lalaki naman kasi talaga si Seryo. Bagay na kinagigiliwan ng mga kakilala ni Aling Paring. Dahil dito, hindi pa sila gaanong nakakalayo sa kanilang lugar, marami na agad ang bumili sa kanila. Nay, wala bang magagandang babae na bibili sa'yo? Puro matatanda na lang eh. Bakit? Gusto mo na bang mag-asawa? Nagtatanong lang naman ako. Hindi ba pwedeng syota-syota muna? Alam mo, ang mga babae ngayon, hanap nila ay yung mga lalaking hindi lang basta gwapo. Pati na rin yung kaya silang buhayin. Kaya ikaw, kapag nakapag-isip ka na, kailangan mong yumaman para hindi ka nila iwan. Yayaman din ako sa pagbibilyar. Napangiti na lamang sa kanya si Aling Paring. Sa kanilang pagpapatuloy, maagang naubos ang kanilang paninda. Talaga naman kasing maraming kakilala si Aling Paring. Bawat madaanan nila ay mayroong bumibili. Kaya naman, bago magtanghali, nakabalik naman sila kaagad. Nay, una ka na sa atin ha. Kakausapin ko lang sila Abong at saka si Rene. Ay sige, sumunod ka na lang kasi mamaya kakain na tayo. Bumuntong hininga si Seryo. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Ibababa na lamang niya ang kanyang pride para makausap ang dalawa. Mga tol,
Uy, Zap, dude! Kung makazap doon to, akala mo mayaman eh. Gusto ko lang sanang makausap kayo tungkol dun sa nangyari. Wala naman akong problema sa iyo eh. E di, iwan ko na muna kayo ha. Pumasok na lang kayo sa loob kapag maglalaro na tayo ng bilyar. Oh, bawal magsuntukan kasi di ko na kayo aawatin yan ha. Rene, pre, pasensya na. Alam kong naging isip bata ako kahapon. Pero tama naman lahat ng sinabi mo eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko siya tatanggapin. Kaya pasensya na ulit ha. Pasensya na rin. Alam kong medyo naging pakialamero ako. Pero wala naman akong ibang gusto kundi ang mapabuti ka, pre. Sabi nila, ang tunay na kaibigan, hindi hahayaang maiwan ng isang kaibigan. Gusto ko kasi sama-sama tayong magiging maunlad eh. Kaya, pasensya ka na ha. Medyo masakit ang mga sinabi ko. Pero tingin ko kasi, kailangan mo talagang marinig ang mga bagay na yun, pre. Oo, ayos lang. Maraming salamat kasi nandiyan kayo para gisingin ako kapag nahihibang na ako. Pre, seryo. Nadala lang ako ng emosyon nang sabihin kong walang direksyon ang buhay mo. Pero napagtanto ko, may mararating ka sa pagbibilyar eh. Magaling ka. Ano kaya kung sumali ka sa kompetisyon sa bayan? May laban dun. Kaya mong manalo dun. Ha? Seryoso ka ba? Baka di ako manalo dun. Agad na naalala ni Seryo ang sinabi sa kanya ng ama na nananalo lang siya kapag mahihina ang kalaban. Naniniwala kami ni Abong sa'yo, pre. Kaya palag na. Ano? Sagot ko na ang kota mo. Sige na. Gusto namin makita ka sa totoong laban eh. Natatakot ako baka mapaya lang ako dyan eh. Eh di kung hindi pala rin, eh di ayos lang. Ang malaga, yung karanasan, pre. Diyan ka mahahasa sa mga pagkabigo. Pero ang isipin natin ngayon, kakayanin mo. Makakasabay ka sa kanila. The best ka talaga, pre. Uy! Tingnan nyo to oh! Pambira. Di pa kami tapos mag-usap. Tingnan nyo muna kasi to. Dyaryo to galing bayan. Kalat na to eh oh. Basahin nyo. Isang babaeng parang baliw, aswang pala, nananakit ng motorista. Ano? Aswang? Seryo, pre. Alam na ba to ni Tito Eusebio? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami nag-uusap. Sabihin mo pre, baka kailangan nila itong malaman. Hindi na muna nakipaglaro si Seryo ng bilyar nung mga sandaling yon. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi siya sa dalawang kaibigan. Mas pinili kasi niyang umuwi na muna. At kahit na hindi sila magkasundo ng kanyang ama, gusto niyang ipaalam ang tungkol sa nalaman niya. Nakahanda na ang kanilang tanghalian nung dumating siya sa bahay nila. Pinaupo na agad siya ni Aling Paring sa gilid nito. Seryoso lang ang kanyang ama na nakatingin sa kinakain. Hindi ito umiimik na parabang hindi sila nito nakikita. Ngunit kahit na ganun pa man, nilakasan na lamang niya ang loob niya para masabi ang gusto niyang sabihin. Nabasa ko sa dyaryo na meron daw babaeng aswang sa liblib na parte ng bayan. Lahat ng dumadaan na sasakyan o motor, inaatake niya. Mga ilang segundong naghintay ng tugon ng binata, pero wala naman tugon sa kanya ang kanyang ama. Kaya hindi na nakatiis pa si Aling Paring at kinalabit na rin nito si Mang Eusebio. Eusebio, kinakausap ka ng anak mo. Alam ko na yan. Hindi pa rin tumitingin sa kanila ang matandang lalaki. Nakatuon lang ang tingin nito sa plato. Ni kahit isang sulyap lang ay hindi nito ginawa. Lihim na nagsarado na naman ang kamao ni Seryo. Naiinis siya dahil kahit subukan niyang makatulong, tila hindi naman ito tinatanggap ng kanyang ama. Nay, may sasalian po akong competition ng bilyar sa bayan. Bukas, aalis kami nila Rene para magbayad ng entrance fee. Sige,
Ano bang kailangan mo? O, wala na ho. May natitira pa naman akong pera eh. Nakuha mo pa talaga sumali sa ganyan, ha? Oo, kasi naniniwala sa akin ng mga kaibigan ko na kaya ko manalo. Pero, ikaw na tatay ko, kahit katiting, wala akong maramdamang suporta sa'yo. Ano ba naman? Nasa harapan tayo ng hapagkainan. Mag-aaway na naman ba kayo? Saka mo na ako yabangan kapag meron ka nang narating sa ganyan. Huwag ho kayong mag-alala. Pag-iigihan ko ho. Kasi alam ko na nakaabang ka lang naman kung kailan ako mabibigo eh. Seryo, anak? Tapos na po ako, Nay. Pasensya na ho, busog na ho ako. Tumayo na lamang ang binata at lumabas na lang ng kanilang bahay. Masama na naman ang kanyang loob. Parang nagsisisi na siya na sinubukan niyang makipag-usap sa ama. Pagbalik niya ng bilyaran, kumpulan ng mga tao. Pero hindi dahil may naglalaro, kundi dahil may isang lalaking motorista ang nagkukwento roon. Paglapit niya, saktong natapos na ang kwento at sumakay na rin yon sa motor nito. Oh, anong kinuwento nun? Di yung taga dito ah. Yung tungkol pa rin dun sa nabasa natin sa dyaryo. Legit daw yung babaeng aswang, pre. Yung lalaki na yun nung nagkwento. Isa sa muntikan ng mabiktima. Pre, ang dami nang napeperwisyo. May isa nang namatay kagabi raw. Warak yung dibdib. Pre, walang puso. Ano? Alam na ba ito ng tatay mo? Di ba, parte siya ng sama ng mga manunugis? Wala naman siyang pakialam doon sa sinabi ko eh. Alam na raw niya. Eh di sige, bahala siya. Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi. Ako na lang ang lumabas kaysa naman magsagutan na naman kami. Tama lang ang ginawa mo. Proud kami sa'yo, pre. Marunong ka nang magpigil ngayon ng emosyon mo, ha? May ginagawa ba kayo ngayon? Wala naman. Walang nagpapayo sa amin ni tatay eh. Sana nga may masirang sasakyan. Ako naman, wala pang tawag sa akin si Bossing. Maganda nga rin to. Ilang araw na pahinga. E di, samahan niyo na lang ako. Gusto ko magpalista na para makasali na ako kagad. Yan! Yan ang gusto ko sa iyo eh. Agad na umalis ang tatlo at nagtungo sa terminal. Napatagal pa sila sa biyahe dahil kinailangan nilang umikot ng daan. Umiiwas na kasi ang mga driver sa karaniwang daan dahil na rin sa banta ng sinasabing aswang. Dakong 2:00 na ng hapon na makarating sila ng bayan. Mabuti na lamang ay bukas pa ang kilalang billiard center sa bayan. Agad na nagparehistro ang binata. Nakapagbayad din siya ng kota o ng participation fee. Ilang araw pa naman bago ang kompetisyon. Kaya may ilang araw pa rin siya bago makabili ng sarili niyang tako. Balita, pre. Okay na pre, pang number 13 ako. Pero kailangan pala ng sariling tako eh. Tako lang pala eh. Kaya na natin pag-ambagan yan. Tuwang-tuwa si Seryo ng mga sandaling yon. Ramdam na ramdam niya ang suporta ng dalawa niyang kaibigan. Bagay na gusto din sana niyang maramdaman sa kanyang ama. Pero hindi na lamang niya yon inisip pa. Mas pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Kahit hindi pa man nananalo, naisip ng tatlo na kumain na muna sa masarap na kainan para ipagdiwang ang pagsali ni Seryo. Kung makalibre naman tong mga to, akala mo naman talaga ako na yung nag-champion. Ano ka ba? Dapat celebrate to kasi may kaibigan kaming lalaban na sa mga mas magagaling. Kakayanin ko ba talaga? Kayanin mo man o hindi, ang mahalaga, lumabang ka. Proud na kami sa'yo noon. Pero kung mananalo, mas maganda, tiba-tiba. Basta, ito lang ang tatandaan mo sa araw ng laban mo, ha? Wala kang ibang iisipin kundi ang laban mo. Iwan mo muna lahat ng issue mo, pre, sa bahay ninyo. Tumango-tango na lamang si Seryo. Naisip niyang tama nga si Rene. Kailangan niyang mag-focus ng matindi. Nalibang sila sa mga sandaling yon.
Kakakwento nila ng kung ano-ano ay hindi na nila namalayan ng oras. Mag-aalas 6 na pala ng gabi. Ganun na rin sila katagal nakatambay sa kainan na yon. At ngayon lang nila napansin na masama na ang tingin sa kanila ng may-ari. Natatawa na lamang sila nang lumabas na sila roon. Pahirap pa ng makasakay kaya inabot na rin sila ng gabi. Buti na lang, meron silang nakontratang matandang driver. Binayaran na lang nila yon ng sobra para ihatid sila sa kanilang baryo. Habang nasa biyahe sila, nagtataka sila dahil bigla na lang silang dumaan sa kalsadang iniiwasan ngayon ng lahat ng driver. Saka lamang naalala na matandang driver na delikado roon nung nasa kalagitnaan na sila. Babalik na sana sila nang biglang namatay ang makina ng tricycle. Sabi ng matandang driver, kailangan daw itulak. Kaya bumaba na muna ang tatlo. Nang itulak na nila ang tricycle, bigla na lang silang nakakita ng babaeng magulo ang buhok. Nakatayo ito sa gilid. Tingin pa lang nito sa kanila ay parang may gagawin na itong masama. Uy, siya yung nasa dyaryo, pre. Yung aswang. Bilisan na natin itulak to, dali! Bago pa sila lapitan ng babae, buong puwersa na rin nilang tinulak ang tricycle. Pero nang umandar ito, dire-diretso lang yon at hindi na sila sinakay pa. Uy! Siraulong matandang yun, oh! Wisit! Mabangga ka na sana! Lagot, iniwan pa tayo dito. Tingnan nyo, oh. Nakatingin na sa atin yung babae. Nagkadikit-dikit sila nang makitang marahan ng naglalakad ng babae. Nang tumapat ito sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita nilang pangit na ang itsura nito. Mukha na talaga itong halimaw. Sexy sana kaso halimaw. Takbo na! Naunang tumakbo ang binatang si Abong. Sumunod naman si Sergio at Rene. Nang lumingon sila sa likuran, napansin nilang wala na ang babae roon. Laking gulat nila nang makitang lumitaw na ang babae sa harapan nila. Lumalabas-labas pa ang mahaba nitong dila. Dahil sa liwanag, kita rin nila ang umaagos na laway mula sa bibig nito. Saan kayo pupunta, ha? Tatakasan niyo ako? Hindi kayo makakaalis. Akin lang kayo. Masarap ang laman ninyo. Kaya akin lang kayo. Manahimik ka! Pangit ng muka. Kaya hindi ka nababagay sa amin. Hindi ka namin papatulan, no? Pinagsasabi mo, ang ibig niyang sabihin, kakarni niya tayo, baliw. Diyan ka lang, miss. Di ako napatol sa babae. Pero kapag nagpumilit ka, sisikuhin ko mukha mo. Sige ka. Humanda na kayong tatlo. Magiging hapunan ko na kayo. Lalo ka na, mataba ka. Sabi lang. Mapanglait na aswang to, ah. Lumingon-lingon si Sergio. Naghahanap siya ng pwedeng gawin. Pero ang unang pumasok lang talaga sa utak niya ay tumakbo. Wala silang mahinga ng tulong. Puro puno na ang nasa gilid ng daan. Ang sarap-sarap. Ang sarap. Ang sarap ng laman ng mga tao. Bakit ang sarap ninyo? Seryo, anong gagawin natin? Di ba manunugis tatay mo? Wala ka bang alam na moves? Anong moves ang sinasabi mo dyan? Alam mong di ko trip yun, eh. Sige, subukan mong lumapit. Bukol yung mukha mo talaga sa siko ko. Nang makita nilang bumibilis na ang lakad ng babae, may dinukot si Abong na kung ano sa kanyang bulsa. Pagtingin ni Sergio at Rene, naalaman nilang yun ang pato sa bilyar. Binuto ni Abong sa muka ang babaeng aswang ng bolang marmol. Tumama yun sa ilong ng babae na naging dahilan para mahilo ito. Takbo na! Nagmamadaling umalis ang tatlo. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero hindi sila tumigil. Hanggang sa may nadaanan na silang lumang kainan na abandonado na rin. Tumungo sila sa likuran nito. Hingal na hingal silang nagtago. Wisit ka. Kaya pala nawawala yung pato kanina sa bilyar eh. Nasa'yo pala. Hindi ko naman sadya eh. Bibiruin ko lang sana si Mang Tobing. Kaso nakalimutan ko nang ibalik.
ibalik mo yan kay Mang Tobing ha. Siraulo ka talaga. Paano ko ba may babalik yun eh? Nandun na sa aswang. Ay nako, manahimik na nga kayo. Nandyan na siya. Pagsilip nilang tatlo, nakita nila ang babaeng gumagapang-gapang. Duguan na ang ilong nito. Pero parang wala lang nangyari. Halos pigilan na ang paghinga ng tatlo habang pinagmamasdan ng babaeng aswang. Nang mapalingon ito sa kanila, bumilis na ang tibok ng kanilang puso. Nasaan na kayo? Nandito na ako. Hindi niyo ako matatakasan. Maglaro tayo. Kain-kainan. Ako ang kakain. Kayo ang pagkain. Nagulat ang tatlo nang biglang lumundag sa bubong ng bahay ang aswang. Pagtingala nila, nakatingin na yun sa kanila. Muntikan pa silang matuluan ng laway nito. Pero nakatakbo sila ulit. Lumundag pababa ang babaeng aswang. Gumapang ito ng mabilis at nahawakan si Abong sa paa. Buwisit ka! Sinipa-sipa ni Abong ang babae pero hindi niya ito matamaan. Si Seryo naman, lumapit ito sa babae at saka sinipa niya yun sa likod. Pero hindi pa yun bumibitiw kay Abong. Kaya ang ginawa ni Rene, sinabunutan niya yon ng malakas. Sa puntong ito ay saka lamang nakabitiw ang aswang kay Abong. Dahilan para makatakbo na sila ulit paalis. Sa mga sumunod na senaryo, napahiwalay si Seryo sa dalawa niyang kaibigan. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Basta nang habulin siya ng babae, napilitan na lamang siyang pumasok sa liblib na lugar. Madilim, masukal at maraming nakaharang na puno. Malapit na maiyak si Seryo. Hindi na niya alam ang gagawin. Hanggang sa madapa na siya at sumabit ang pantalon niya sa matulis na sanga. Nay! Nay! Nanay, tulungan niyo ako! Nang nasa harapan na niya ang aswang, lumitaw-litaw na naman ang mahaba nitong dila. Lumapit ito sa kanya. Akmang kakagatin na siya nito pero bigla na lamang may bumao na palaso sa bandang balikat nito. Agad na napaatras ang babaeng aswang. Ang sumunod na palaso ay may kasama ng apoy pero nakailag na ang aswang. Tumusok ang palasong may apoy sa katawan ng puno. Nakita niya pa ang simbolong letrang Y sa buntot ng palaso na hindi naman niya alam ang ibig sabihin. Nagpapasalamat na lang siya dahil naduwag ang aswang at saka hindi na siya binalikan. Kahit ligtas na siya, hindi pa rin siya makatayo. Nakaupo lang siya habang nakatingin sa palaso. Masyado siyang nilamon ng takot. Ni hindi na nga niya naisip kung sino ang tumulong sa kanya. Mabuti na lang, nahanap din siya ng dalawa niyang kaibigan. Tinulungan siyang makatayo. Hindi pa siya matatauhan kung hindi pa siya sinampal ni Rene. Uy! Okay ka lang ba? Uy! Sinampal mo tapos tatanungin mo kung okay lang. Aray ko, ayos lang ako. Nakaligtas ako eh. May tumulong sa akin. Pero hindi ko alam kung sino. Nakatingin lang silang tatlo sa palaso na hanggang sa mga sandaling yon ay malakas pa rin ang apoy. Bago pa sila mabalikan ng aswang doon, ay agad na rin silang umalis. Hindi na nila nakita pa ang babae sa daan. Palagay ni Seryo, nakaramdam yon ng takot sa tumira sa kanya ng palaso. Isang malaking palaisipan naman para kay Seryo kung sino ang tao na tumulong sa kanya. Lihim na lamang niyang itong pinasalamatan. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makabalik na sila ng kanilang baryo. Tumambay na muna sila sandali sa bilyaran. Uminom ng soft drinks habang nakatulala pa rin. Hindi pa rin kasi sila makausad sa nangyari. Grabe, di ako makapaniwala na dinanas natin yung kanina. Si Raulo kasi yung matandang driver eh. Pakiramdam ko, aswang din yung matandang yun. Nakaset up tayo. Seryo? Uy, ayos ka na ba? Ha? Oo. Ayos lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Parang gusto ko na tuloy matutong pumatay ng aswang eh. Kasi pakiramdam ko, hindi lang talaga nag-iisa ang babaeng yun. Hindi ba natin to sasabihin sa mga tao? Ewan ko.
Hindi ko alam. Siguro, mas maiging ilihim na lang muna natin. Baka mamaya magdulot pa tayo ng katatakutan dito. Masisi pa tayo ng mga tao. At baka isipin nila nang titrip tayo. O sige, huwag na lang nating sabihin. Saka, baka mawalan din ng customer si tatay eh. Baka wala nang pumasyal dito sa atin. Mga pre, uwi na muna ako sa amin ha. Ipapahinga ko na lang siguro to. Sige, uwian muna. O paano? Bukas na lang ulit ha. Pag-uwi ni Seryo sa kanilang bahay, ang nanay niya lang ang inabutan niya sa bakuran. Abala itong naghahanda ng kanilang hapunan. Agad itong lumapit sa kanya nang makita siyang dumating. Saan ka ba nagpunta? Wala ka sa bilyaran ng puntahan kita ron ha. Nagpunta ho kami sa bayan. Sinama naman ako ni Rene Tabong. Nagparehistro kasi ako dun sa competition. Ganun ba? O sige na, maupo ka na. Si tatay, Kaninang hapon, sinundo siya ng mga kasamahan niya. Kinuha na rin yung mga patalim na hinasa niya. Ang pagkakarinig ko sa mga susunod na araw daw, magro-ronda na sila sa mga baryo. ganun ba? Bakit? May sasabihin ka ba sa tatay mo? Hindi na. Baka hindi niya lang din ako pakinggan. Paano po? Pasok lang muna ako sa loob na ha. Higa ako saglit. Habang nakahiga siya at nakatingin sa kisame, hindi niya maiwasang kaawaan ng sarili niya nung nasa harapan na siya ng aswang. Wala siyang magawa kundi umiyak at tawagin lang ang nanay niya. Pakiramdam niya noon, napakawalang kwenta niyang tao dahil hindi man lang niya mapagtanggol ang kanyang sarili sa isang aswang. Napapailing na lamang ang binata. Mga ilang sandali lang, tinawag na rin siya ng kanyang ina para kumain. Kinabukasan, kinailangan na namang sumama ni Seryo sa kanyang ina. Marami-rami na rin naman kasing paninda ang kailangan nilang ipaubos. At dahil nga nabenta na nila ang iba noong nakaraan, kakaunti na lang ang bumili ng tinda nila sa kanilang lugar. Kaya naman, napilitan ng mag-ina na lumabas ng baryo. Nay, sigurado ba kayong kaya niyo pang maglakad? Ang layo na ng nilalakad natin eh. Baka mapagod ka na. Ano ka ba, nak? Nakakapagod naman talaga ang paglalakad Pero huwag kang mag-alala sa akin. Ayos naman ako. Mas maganda nga ito. Exercise. Ganon. Naninigurado lang naman po ako. Alam niyo naman na ayaw ko kayo mapahamak eh. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kapag ako nanalo sa kompetisyon na yon, hindi ka na maglalako. Kasi bibilhan na kita ng pwesto sa palengke natin. Nako, itabi mo na lang yung pera na mapapanalunan mo para sa sarili mo. Hindi po. Para sa atin po yun. Anak, kapag nawala na ako, gusto kong nasa maayos na kalagayan ka. Kung kaya mong magpayaman sa pagbibilyar, gawin mo para sa sarili mo. Para naman pag alis ko hindi na ako mag-aalala sa langit. Doon naman si nanay. Kung makapagsalita, akala mo naman mawawala na. Huwag kang magsalita ng ganyan, Nay. Nalulungkot lang ako Seryo, anak. Hindi natin kontrolado ang buhay. Kaya dapat, handa ka sa maaaring mangyari. Nanahimik na lamang si Seryo. Pero sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang hindi malungkot. Hindi niya pa kayang isipin na mawawala sa kanya ang kanyang ina. Inabot na sila ng gabi sa paglalako bago naubos lahat ng nasa basket at bayong. Dalawa na lamang silang naglalakad sa gilid at malayo pa sila sa kanilang baryo. Walang dumaraan na tricycle. Kung meron man, puro punuan. Nung mga oras na yon, hindi na maiwasan ni Seryo na maging tamang hinala. Kapag madilim at walang gaanong tao, ang unang pumapasok sa kanyang isipan ay ang aswang na babae. Nay, kaya niyo pa bang maglakad na mabilis? Bakit? Natatakot ka ba rito? Kasama mo naman ako. Kasi
Uy! Nakailag si Seryo nang maramdaman niyang may lumapit sa kanya. Napalipat sa kabilang parte ng kalsadang mag-ina nang dumating ang babaeng aswang. Yun ang umatake sa kanilang magkakaibigan. Yun din ang laman ng usapan. Hindi inakala ni Seryo na lumapit na pala yun sa lugar. Nay! Aswang yan! Anong akala mo? Makakatakas ka? Gagawin kitang sisig. Kasama na ang matandang yan kahit na makunat na yan. Biglang lumusob sa kanila ang aswang. Sinalagyo ni Seryo. Nagkahawakan sila ng babae pero nakagat siya sa kamay. Nang makabitiw siya, umibabaw sa kanya ang babaeng aswang. Pero lumapit si Aling Paring. Akmang sasaksakin na sana ng matandang babae ang aswang gamit ang kutsilyo nang biglang mahawi ng babae ang kamay ni Aling Paring. Nabitiwan pa nito ang patalim. Nainis ang babae sa matanda, kaya ito naman ang pinagtuunan ng aswang. Akmang aatakihin na ito ng aswang nang biglang makabangon si Seryo. Agad nitong dinampot ang kutsilyo sa lapag. Walang pagdadalawang isip nitong sinaksak ang babae sa kaliwang dibdib. Paghugot niya ng kutsilyo, bumagsak ang babaeng aswang sa semento. Napatakbo naman si Aling Paring sa kanyang anak at saka takot na napayakap. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita, Nay. Hindi ka niya masasaktan. Nanginginig sa takot ang matanda, pero kalaunan ay kumalma na rin ito nang makaalis na sila sa pinangyarihan. Naiwan na nila ang kutsilyo roon sa sobrang takot na baka meron pang ibang aswang na dumating. Nakauwi sila ng ligtas sa kanilang bahay. Bakas pa rin sa mukha ng matanda ang takot at kaba. Nay, huwag yun na masyadong isipin yon. Nasa ligtas na lugar na tayo. Kaya wala nang mananakit sa atin, lalo na sa inyo. Kaya ayaw ko matulad ka sa tatay mo. Kasi takot akong pati ikaw mawala sa akin. Nakita mo naman kung gaano kabangis ang aswang kanina. Nay, kalma. Ayos na ako. Nasa maayos na kalagayan na ako. Kaya hindi nyo na kailangan mag-alala. Ilang minuto lang ang nakalipas, biglang dumating ang matandang si Eusebio. Sa mukha pa lang nito, halatang meron tong dinadalang problema. Oh, ano nangyari? Ha? Saan? Inilabas ni Mang Eusebio ang kutsilyo na ginamit ni Seryo sa pagpaslang sa babaeng aswang. Inilapag yun ni Mang Eusebio sa lamesa. Akin ang kutsilyo na ito. Sabihin niyo sa akin, kayo ba ang dumali sa babaeng aswang? Nagro-ronda kami. Naabutan namin ang bangkay ng babaeng aswang sa kalsada. Oo, kami nga. Bigla niya kasi kaming inatake. Ako dapat ang sasaksak sa aswang kaso nabitiwang ko. Dadampot ko yung kutsilyo at akong pumaslang sa aswang na yon. Kinailangan ko nang gawin yun kasi lalagay na sa alanganin ng buhay ni nanay. Wala naman bang nasaktan sa inyong dalawa? Wala. Ayos naman kaming dalawa. Huminga ng malalim si Mang Eusebio. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng matandang lalaki. Bagay na nagdulot naman ng pag-aalala kay Aling Paring. Bakit, Eusebio? Anong problema? Magaan ang kalooban ko kasi nakaligtas kayong dalawa at hindi naman kayo nasaktan. Pero kailangan natin paghandaan ang susunod na mga mangyayari, Paring. Ang napaslang yung aswang ay ang prinsesa ng mga aswang. Anong sinabi mo? Prinsesa ng mga aswang? Oo, siya ang anak ng hari ng mga aswang. May problema siya sa pag-iisip. Kaya naman kung sino-sino na lang ang inaatake at sinasaktan niya. Kapag nalaman ng hari ng aswang ang nangyari sa anak niya, siguradong magsasagawa sila ng pag-atake. Diyos ko po, kung ganon, kami palang magiging dahilan ng kaguluhan. Nako, pasensya na. Sobrang pasensya. Nay, hindi nyo kailangang humingi ng pasensya. Walang mali sa ginawa natin. Ipinagtanggol lang natin ang sarili natin. Nalagay sa panganib ang buhay natin, kaya natin nagawa yun. Hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Kasi, kahit na ano pa man ang nakaharap natin kanina,
mas pipiliin kong iligtas ka kaysa isipin ang magiging galit nila. Tama ang sinabi ni Sergio. Walang masama sa ginawa niyo. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Pero kahit na ano pa man ang nangyari, kailangan natin tanggapin ang magiging kapalit nito. At paghahandaan natin yon. Anong gagawin namin? Wala namang ibang nakakaalam nito. May iba ba kayong sinabihan? Wala. Matapos mangyari yun umuwi kagad kami. Tingin ko wala rin namang nakakita sa amin. Mabuti. Hindi natin ito pwedeng ipaalam sa iba. Kahit pa sa mga kasamahan ko. Pwede nila kayong sisihin. At pwede rin kayo ang balikan ng mga aswang. Kaya hindi na muna kayo aalis ng baryo. Ang kutsilyo. Baka alam ng mga kasamahan mo na sa iyo yon. Huwag kayong mag-alala. Nakuha ko namang agad ang kutsilyo bago pa sila dumating. Sa ngayon, mananatili tayong tikom. Hindi basta-basta makakalaban natin dito. Anak ng hari ng aswang ang nadali nyo kaya kailangan natin mag-ingat. Kabadong-kabado si Sergio ng mga sandaling yon. Alam niyang wala naman silang dapat pagsisihan sa nangyari. Pero dahil sa sinabi ng kanyang ama, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Sa isip-isip niya, kailangan niya maging matapang. Kailangan niyang matutong lumaban. Dahil kung magiging mahina siya palagi at aasa sa iba, hindi niya magagawang protektahan ang kanyang ina. Nung gabing yon, binantayan lamang ni Sergio ang kanyang ina. Hindi ito mapakali. Pakiramdam niya, kapag nakapikit siya, ay bigla na lamang may aatake sa kanila. Kakaibang trauma ang naging dulot ng lahat ng nangyari sa kanya na may kinalaman sa aswang. Maya-maya pa, naabutan siya ng kanyang ama. Kaswal na umupo ang tatay niya sa harapan ng lamesa at nagsalok ng tubig. Hindi tumaharap sa kanya pero himalang ito ang unang kumausap sa kanya. Bakit hindi ka pa natutulog? Ho? Binabantayan ko si nanay. Sige na, matulog ka na. Baka kasi may dumating na aswang Baka gantihan nila kami. Nandito na ako. Matulog ka na. Narinig na lamang ni Sergio ang malalim na paghinga ng matandang lalaki. Tumayo na siya at naisipan na lamang na magpahinga na rin. Kampante naman siyang walang mangyayaring masama sa kanila dahil si Mang Eusebio na ang magbabantay. Kailangan mo maging matapang, Sergio. Kailangan mo matutong lumaban sa mga ganitong sitwasyon. Para kapag nawala na ako, may poprotekta sa nanay mo. Hindi na humarap si Sergio, pero naramdaman niya ang pagmamahal ni Mang Eusebio sa kanyang ina. Naninibago siya sa oras na yon. Himala kasing walang nagtataasan ng boses sa kanilang dalawa. Parang hindi kapanipaniwala para sa kanya ang pagiging kalmado nilang dalawa. Pumasok na lang si Sergio sa silid ng kanyang ina at tinabihan niya ito sa pagtulog. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. Paglabas nila, gising pa rin si Mang Eusebio. Nagahasa na naman ito ng mga katana at itak. Pero sa puntong yon, ang mga patalim na yon ay pag-aari ng ama ni Sergio. Bakit ang aga mo yatang maghasa? Natulog ka ba? Oo, natulog naman ako. Maaga lang akong gumising para dito. Kahit na sinabi yon ni Mang Eusebio, alam ni Sergio na hindi yun nagsasabi ng totoo. Halatang halata sa mata ng kanyang ama na pagod ito at hindi pa nakakaidlip kahit sandali. Wala ka bang ilalako ngayon? Pwede ba ako maglako? Pwede naman. Huwag ka lang lalabas ng baryo. Hindi na muna siguro. Natatakot ako. At isa pa, wala pa namang sinasabi sa akin si Aling Norma. Nay, ako na lang po bibili ng kakainin natin ngayong araw. Ako na mamamalengke. Teka, nasa bang pitaka ko? Hindi na, Nay. May pera pa naman ako Itabi niyo na lang ang pera ninyo. Napangiti na lang ang kanyang ina. Papalabas na siya ng bakuran nang may pahabol pa ang kanyang amang si Eusebio. Pasabay na rin ang dalawang sigarilyo, ha?
Tumango na lamang si Seryo. Naiilang pa rin kasi siya. Hindi niya pa rin alam kung paano tutugon sa mga sinasabi ng kanyang ama. Bago niya marating ang palengke, nadaanan niya si Abong sa bakuran nito na parang kagigising lang din. Nakatulala pa ito sa gilid. Natauhan lang ang binata nang makita siya sa tapat. Oh, pre. Aga mo ah. Saan punta mo? Dito lang pre, bibili ng pangluto mamaya. Uy, teka. Nabalita mo na ba yung nangyari kagabi? Ang alin? Kagabi, may nakitang bangkay ng babaeng aswang doon sa kali paglabas ng baryo natin. Ha? Babaeng aswang? Oh, pre. Alam mo nga, tingin nga namin ni Rene, yun ang aswang na umabol sa atin eh. Buti nga namatay na siya. Kasi alam mo ba ang usap-usapan? Hindi lang pala isa ang nadali ng babaeng yun. 7 tao na, pre. 7 taong pinatay at kinain niya. Kagabi lang din naglutangan yung balita. Sino kaya pumaslang sa babaeng aswang na yun? Ang galing at ang tapang naman niya. Uy, nakikinig ka ba? Ha? Oo naman, nakikinig ako. Medyo wala pa kasi akong tulog eh. Lutang. Iniisip mo pa rin ba yung mga nangyari, pre? Hindi mo kailangan matakot kasi wala na siya. Eh paano kung may mga kasama pala siya? Tapos gumanti sila sa gumawa nun sa kanya? Eh, nandyan naman yung mga manunugis eh. Kaya nga nabuong sama nila para protektahan ng mga baryo. Sige na. Bibili pa kasi ako ng baboy eh. Uy, sandali! Hindi mo ako! Sasabay na ako! Bibili rin kasi ako eh. Uy, bilisan mo. Habang naghihintay si Seryo sa tapat ng bahay nila Abong, meron siyang nakitang 3 lalaki na naglalakad. Kahina-hinala ang mga kilos ng mga ito. Para itong may hinahanap. Pero ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang pagiging maputla ng mga yon. Nangingitim din ang mga kuko at ang lalim ng mga mata. Napalunok siya ng laway nang maisip na baka aswang ang 3. Na baka nagsisimula ng maghanap ang mga yon kung sino ang pumaslang sa prinsesa ng mga aswang. Nang magtama ang tingin ni Seryo at ng isang lalaki, mas lalong kumabog ang kanyang dibdib. Iniwas na lamang niya ang kanyang tingin. Uy, bakit ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ka ng multo ah. Bakit? Inano ko ba ng 3 yun? Ha? Wala. Hindi ko nga kilala yun eh. Tara na. Nagtungo na rin ang dalawa sa palengke. Kakaunti pa lang ang tao nun, kaya agad din naman silang nakabili. Pero nang pabalik na sila, nakita na naman ni Seryo ang 3 lalaki. Napansin niyang iniisa-isa ng mga yon na tingnan ng mga taong nakakasalubong nila. Pre, dito na nga lang tayo dumaan. Mabaho dun eh. Ha? Anong mabaho? Hindi naman ah. Basta, sumunod ka na lang. Napapakamot na lamang sa ulo si Abong. Mas napalayo pa kasi ang dinaanan nila dahil kinailangan pa nilang umikot sa likuran. May iniiwasan ka ba? Wala naman. Basta, wag na lang mag-isip ng kung ano para hindi ka na rin mapraning. Nakauwi naman sila sa kani-kanilang bahay. Pagdating ni Seryo sa kanila, inabutan niyang naroon ng ilang kasamahan ng kanyang ama. Dumiretso na lamang siyang papasok sa kanilang bahay. Kinausap siya agad ni Aling Paring na pabulong namang magsalita. Narinig ko. May nakita silang aswang sa kabilang baryo kaninang madaling araw. Hindi lang pala sinasabi sa atin ng tatay mo. Kung ganun eh, alam na agad ng mga aswang na wala na ang prinsesa nila. Paano naman nila nalaman yun? Hindi kaya may nakakita sa atin sa nangyari? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, Nay. Alam kong hindi naman tayo pababayaan ni tatay eh. Mga ilang sandali lang, umalis na rin ang mga kasama ni Mang Eusebio. Lumabas na rin ang mag-ina para asikasuhin ang kanilang kakainin. Kahit na papaano, naging payapa naman ang araw na yon para sa kanila. Walang nangyaring masama, pero hindi pa rin nawawala ang kanilang pagkabahala. Hindi umalis ng bahay si Mang Eusebio ng mga sandaling yon.
Ramdam ni Seryo na nagbabantay din ito sa kanila. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Seryo ang kanyang dalawang kaibigan sa bilyaran. Kailangan niya kasi itong makausap tungkol sa pagsali niya sa kompetisyon. Uy, bakit naman hindi ka natutuloy? Ang bira ka naman oh. Oo nga, nag-celebrate na nga tayo eh. Isa pa, sayang naman yung chance pre. Di mo ba alam, maraming sikat na taga Maynila ang manunood? Ano bang problema? Bakit bigla na lang nagbago yung utak mo, pre? Basta, nawalan lang ako ng gana. Pwede ba yun? Tigilan mo nga kami, seryo. Kilala ka namin ha. Alam namin na kapag gusto mo ang isang bagay, gagawin mo talaga. Sige na, sabihin mo na sa amin kung ano ba talaga dahilan. Oo nga. Alam namin na may tinatago ka. Kitang-kita sa pagmumukha mo, no? Ay nako, oo na, sasabihin ko na. Pero huwag na kayong mag-iingay sa iba kasi kaligtasan namin ni nanay ang nakataya rito. Hinila ni Seryo ang dalawa palayo sa bilyaran para walang ibang makarinig. Ano ba kasi yun? Yung babaeng aswang na humabol sa atin, inatake kami noon ni nanay sa kalsada. Kami yung nakapatay sa kanya. Siya yung napatay dyan sa kalsada malapit dito sa atin. At ako ang mismong sumaksak sa kanya. Gagi! Seryoso ka ba? Oo. Bigla na lang kasi siyang lumitaw eh. Tingin ko kasi, sinundan niya talaga ako. Takot na takot ako noon, pre. Pero nang makita kong sasaktan niya si nanay, gamit yung kutsilyo ni tatay, sinaksak ko siya sa dibdib. Yung kutsilyo na pala na yon, ginagamit talaga pampatay ng aswang. Oh, bakit ka naman natatakot ngayon? Nag-iisip ka ba? Malamang, baka balikan sila ng mga aswang. Walang ibang makakaalam nito kundi kayo lang at ang mga magulang ko. Kaya pala, hindi ka na makakapunta sa laban. Sinabihan kami ni tatay na huwag na munang lalabas ng baryong to. Delikado. Lalo na ngayon, parang may nagmamasid na rin na aswang dito sa atin. Sayang, pre. Pero kung talagang bawal, wala tayong magagawa. Mas mahalaga ang kaligtasan nyo. Pasensya na mga tol pero sa ngayon, mukhang tama na pakinggan ko muna si tatay. Bakit? Okay na ba kayong dalawa? Hindi pa, pero nag-uusap kami. Pero kasual lang. Hindi pa namin napag-uusapan yung tungkol sa problema namin. Mabuti naman kung ganun. At least, kahit na paano, di ba? Nakakausap kayo. Pero pre, tungkol dito sa aswang, mukhang delikado nga pre. Kailangan yung mag-ingat. Sa pagkakaalam ko ang mga aswang kasi ay mababangis talaga. Hindi sila tumitigil hanggat hindi sila nakakaganti. Minsan nga, nakaganti na sila pero hindi pa rin sila kontento. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Baka mamaya may mangyari pang masama sa iyo sa labas. Lumabas lang talaga ako para sabihin sa inyo to. Oy, sige na. Ihatid ka na namin. Huwag ka nang umangal. Tumango na lamang si Seryo. Sabay-sabay na silang naglakad patungo sa bahay nila Seryo. Napansin sila ni Mang Eusebio kaya tinawag sila nito papasok sa bakuran. Lumapit naman agad ang dalawang binata. Magandang gabi po, tito, tita. Ay, kayong dalawa. Huwag na muna kayong lumalayo sa bahay ninyo, ha? Baka kung anong mangyari sa inyo. Eto, kunin nyo to. Isuot nyo yan. Meron din yan si Seryo at si Paring. Alam nyo naman siguro kung ano yung kumakalat na balita. Pangontra sa aswang yan. Pero nagana lang yan kapag gabi. Hindi nila kayo mahahawakan kapag suot nyo ang bagay na yan. Tinanggap ng dalawang binata ang kulay berdeng pulseras. Agad namang sinuot ni Rene at Abong yon. Maraming salamat po. Ay sige na, umuwi na kayo. Maraming salamat sa pagdating ninyo kay Seryo. Saka na lang tayo magbilyar kapag ayos na ang lahat. Kumaway pa ang dalawa habang naglalakad palayo. Papasok na sana si Abong sa bahay nila nang biglang magsalita ang kanyang ama. Tumuloy ka ron. Tumuloy saan?
Sabi ng nanay mo, may sinalihan kang kompetisyon sa bayan. Oo, pero sabi niyo huwag kaming lalabas ng baryo ni nanay, di ba? Tumuloy ka. Gusto mo yun, di ba? Kaya tumuloy ka. Napatango na lamang si Seryo at pumasok na rin sila ni Aling Paring sa loob. Litong-lito si Seryo kung bakit parang bigla na lang bumait sa kanya ang kanyang ama. Kaya naman agad niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, may lagnat ba si tatay? Bakit biglang bumait yun? Nakausap ko ang tatay mo. Pinaliwanag ko sa kanya na mahalaga sa iyo ang ginagawa mo. Kagaya ng ginagawa niya. Ganon din ang pagmamahal mo sa pagbibilyar. Nagtalo na naman siguro kayo, no? Hindi. Mahinao ng tatay mo. Kalmado. Pumayag siya matapos kong ipaliwanag ang lahat sa kanya. Pero nagtataka rin ako. Iniisip ko na lang na baka napagtanto rin ng tatay mo na may pagkakamali rin siya. Hindi niya lang masabi sa atin kasi alam mo naman, ma-pride ang tatay mo. Pero ang mahalaga, nakikita natin unti-unting nagiging maayos ang pananaw ng tatay mo sa gusto mong gawin. Salamat, Nay, ah. Wala yun. Nanay mo ko. Lahat gagawin ko para maging maayos ang pamilya natin. Huwag kayong mag-alala, Nay. Babawi ako sa inyo ni tatay kapag natapos na ang problema natin ngayon. Napangiti na lamang ang matandang babae. Mga ilang sandali lang ay pumasok na rin si Mang Eusebio nang matapos maglagay ng mga pangontra sa bakuran. Sa sala natulog si Mang Eusebio, habang ang mag-ina naman ay magkatabi pa rin sa higaan. Nauna nang nakatulog si Aling Paring, habang gising na gising pa rin ang binata. Iniisip niya kung ano ang pwede niyang magawa para protektahan ang kanyang ina. Pero dahil alam naman niyang wala siyang kalam-alam sa maraming bagay, hindi niya sigurado kung papaano niya may pagtatanggol si Aling Paring sa kapahamakan. Isang paraan lamang ang nakikita niyang paraan. Kailangan niyang pag-aralan kung papaano humawak ng sandata. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang tamang oras para sa kompetisyon na sinalihan ni Seryo. Kagaya ng sinabi ni Mang Eusebio sa kanya, pupunta siya sa laban. Weh, hindi nga. Pinayagan ka talaga ni Tito, pre. Oo nga, siya pa mismo nagsabi. Kinausap kasi siya ni nanay eh. Naatauhan siguro. Aba, magandang sinyalis yan, pre. Masaya kami para sa'yo, di ba, Rene? Oo, masaya kaming malaman yan. Eh ano pang hinihintay nyo? Hindi ba kayo sasama? May sarili na akong tako oh. Sige na, magbihis na kayo. Dito na lang muna ako, hihintayin ko kayo. 4:00 magsisimula ang laban ha, 2:00 na, bilisan nyo. Nagmamadaling makauwi ang dalawa. Bis na ito nang makabalik. Agad naman silang nakapara ng tricycle at lumarga na rin papuntang bayan. Pagdating nila, marami ng tao. Nakaabot pa sila dahil mas maaga palang sisimula ng laban. Unang sabak ni Seryo ay nanalo siya kahit na mas magaling ang kalaban niya. Marami ang bumilib sa kanya, pero mas lalong dumami ang humanga sa kanya na makaabot na siya sa huling laban. Nakatapat niya ang pinakamagaling na manlalaro na halos kasing tanda na rin ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi niya yun natalo. Sadyang mas magaling ito sa kanya. Marami pa siyang kailangang pagdaanan para lang matalo ang matanda. Bagsak ang balikat ni Seryo nang lumabas na siya ng venue dakong 7:00 ng gabi. Balungkot siya dahil alam niyang sa pagkatalo niyang yon, pinatunayan niya lang sa kanyang ama na wala siyang kinabukasan sa larong yon. Pre, ayos lang yan. Hindi mo kailangan malungkot, no? Ginawa mo naman ang best mo eh. Tingnan mo, unang sabak mo pa lang yan. Pero nakalaban mo na kagad yung pinakamagaling. Maabot na sa finals. Oh, inumin mo muna to para kumalma ka. Buko juice. Oo nga, pre. Malaking achievement na yun, no? Huwag ka ma-down. Ikaw lang nakagawa niya sa lugar natin. Nahiya kasi akong humarap ngayon kay tatay eh. Sinabi ko pa naman sa kanya na may mararating ako dito.
May pangako rin ako kay nanay na ibibili ko siya ng pwesto sa palengke. Pero wala. Di ko napanalunan yung grand prize. Ano ka ba naman? Malaki din naman yung second prize ha. Tsaka, alam kong proud sa'yo si Mang Eusebio. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano. At mas lalong proud naman sa'yo si Aling Paring. Happy lang pre. Tandaan mo, isa itong magandang karanasan para mas pag-igihan mo pa. Malay mo, ito na pala simula. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo sa atin para maibalita kaagad natin sa mga magulang mo ang nangyari. Second prize ka kaya? Yahoo! Tumango na lamang si Sergio. Kung siya lang ang masusunod, ayaw pa sana niyang umuwi sa kanila. Pero dahil hindi sila pwedeng magtagal sa labas, kailangan nilang bumalik agad ng kanilang baryo. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang panganib na dala ng mga aswang. Nang makabalik na sila ay agad na nilang binalita kay Aling Paring ang nangyari. Nakinga ng maluwag si Sergio dahil wala roon ang kanyang ama. Hindi niya kasi alam kung may ihaharap pa siyang muka sa matandang lalaki. Ganun pa man, masayang-masaya naman si Aling Paring sa kanyang narating. Sa katunayan, nagkanda na nga ito ng pagkain bago pa man sila umuwi. Sinasabi ko na nga ba't makakaabot ka sa ganun, anak? Magaling ka talaga. Hindi nga po ako nag-champion eh. Ano naman, ang mahalaga, napabagsak mo ang mga nakaharap mo. Mas marami kang tinalo kaysa sa tumalo sa iyo. Tama ang nanay mo. Yun ang mahalaga. At ang naamoy kong masarap sa loob. Ang mabuti pa pumasok na kayo para maipagdiwang natin yan. Nasan si tatay? Umalis siya kanina nung pag-alis mo. Pero baka papauwi na rin yon. Sabay-sabay na lamang silang kumain ng mga sandaling yon. Kahit na papaano ay nawala na rin ang pagkadismaya ni Sergio sa kanyang sarili. Habang nagkakasiyahan sila sa harap ng hapagkainan, nakarinig sila ng malalakas na sigaw sa labas. Nung una, inakala nilang may mga nag-aaway lang. Pero nang silipin ni Rene sa labas, dito na sila nagsimulang kilabutan. May aswang! May umataking aswang! Napatayo silang lahat. Otomatikong kinuha ni Sergio ang itak na nasa likuran ng pintuan. Nay, sa kwarto ka lang muna. Pero paano ka? Baka mapahamak ka, anak. Nay, wala si tatay. Ako in charge ngayon. Sige na, sumunod na lang kayo sa akin. Napilitan na lamang ang matandang babae. Pumasok na lamang ito sa loob ng kwarto. Habang silang magkakaibigan naman, ay isinarado na lang ang pinto at ang mga bintana. Palakas ng palakas ang sigawan sa labas. Maya-maya pa ay naririnig na nila ang mga humihiyaw na aswang. Nasaan na ba yung mga manunugis na yan? Bakit parang ang tagal nila? Ligtas ba tayo, pre? Sa pagkakaalam ko, oo. May mga nilagay si tatay na mga pangontra sa bakuran. At meron din naman tayong pangontra sa katawan. Kaya kumalma lang tayo. Sumilip sila sa bintana. Nanlalaki na mga mata nila nang makitang ang mga aswang ay dumaan na sa harapan ng kanilang bahay. Pilit pinapasok ng mga yon ang kabahayan. Hindi nagtagal, may mga aswang na tumigil sa tapat nila. Nagtangkang pumasok ang mga yon. Pero pagkakbang pa lamang ng mga ito sa bakuran, agad na napaatras sa mga yon. Napahawak sa ulo ang mga yon. Palagay ni Sergio, epektibo nga ang pangontrang inilagay ng kanyang ama. Lahat ng makikita natin ay papaslangin natin. Tandaan nyo, pinaslang nila ang ating prinsesa. Pinaslang nila ang anak ko. Hanapin nyo ang maginang yon. Kapag nakita nyo sila, dalhin nyo sa akin at ako mismo ang pupugod sa ulo nila. Narinig nilang sinabi yon ng isang matandang lalaki sa labas. Napatago na lamang silang tatlo at hindi na muna sumilip. Sa puntong yon, ramdam na ramdam ni Sergio ang kaba na nananalaytay sa kanyang ugat. Duda niya na ang matandang yun ay ang hari ng mga aswang. Kahit na hindi naman reliyosong tao si Sergio, makailang ulit siyang nagdasal na sana walang aswang na makapasok sa kanilang bakuran. Pre, ayaw nilang umalis sa tapat. Nandiyan pa rin ba yung matanda? Wala na. Pero yung mga kanina, nandyan pa rin. Parang mga tanga pinipilit pa. Teka,
Hindi kaya hinahanap nila kung saan nakalagay yung mga pangontra? Patay na. Hindi nila pwedeng malaman kung saan nilagay yun ni tatay. Baka alisin nila. Eh kung harapin na lang kaya natin sila? Bah, tapang mo ha. Pero katangahan yun. Alam mo marami sila sa labas eh. Hindi tayo pwedeng lumabas dito. Kapag nalaman nilang may tao rito, mas lalo silang magpupursige makapasok. Nang muling sumilip si Sergio, nakita niyang nasa loob na ng bakuran nila ang mga aswang. Natanggal na ng mga yun ang ubos na kandila na nagsisilbing pangontra sana ng kanilang bahay. Manda kayo, nasa bakuran na sila. Huwag kayong maingay. Nararamdaman nila ang bawat takbang ng mga aswang. Hanggang sa naramdaman na lang nilang nasa harapan na ito ng pinto. Agad silang umatras. Pumwesto sila sa pinto ng silid ni Aling Paring. Maigpit ang hawak ni Sergio sa itak. Tagaktak ang pawis ng binata ng dahil sa kaba. Pero kailangan niya maging matapang sa mga sandaling ito. Hindi nagtagal, nawasak na mga aswang ang pagkakasara ng pintuan. Bumungad ang mga pangit na nilalang sa labas. Agad na pumasok ang mga yon. Subukan niyo lumapit! Mapapatay ko kayo! Lumundag ang isang aswang. Tinagayo ni Sergio pero hindi niya tinamaan dahil sa kalamyaan niya. Nang hinawakan siya ng aswang na yon, bigla na lang itong umiwas sa kanya. Mga kumag, may pulseras kami oh! Nagulat na lamang ang tatlong binata nang humaba ang dila ng mga aswang. Pinigtal ng mga dilang ito ang suot-suot nilang pulseras. Dahil dito, tuluyan na silang nawalan ng proteksyon. Sira ulo mo kasi. Bakit mo kasi sinabing may pangontra na tayo? Akong bala, sa likod lang kayo. Humarang si Sergio sa dalawa niyang kaibigan. Inamba nito ang hawak-hawak ng itak. Nang umatake ang isang aswang, ay kagad niya itong tinaga. Malamya pa rin ang pagkakahato niya dahil sa kaba. Nang makita niyang lulusob na ng sabay-sabay ang mga yon, bigla na lamang dumating si Mang Eusebio. May dala-dala itong katana. Napanganga silang tatlo nang makita nila kung papaano kinalaban ng kanyang ama ang mga aswang. Kitang-kita ang pagiging bihasa na matandang lalaki. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Nasaan ang nanay mo? Nasa loob po. Paano nakapasok ang mga yan? Pinigtal nila ang pulseras namin. Inalis naman nila yung mga upos ng kandila na nilagay mo sa bakuran natin. Huwag kayong mag-alala. Nandito na ang mga manunugis. Tay, nandito rin kanina yung hari ng mga aswang. Narinig naming hinahanap nila kami ni nanay. Kinutok na nila si Aling Paring sa loob. Takot na takot ang matandang babae. Naiiyak na ito dahil sa mga nangyayari. Sumama kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa kampo namin. Doon din dadalhin lahat ng pamilya ng mga manunugis. Bilis! Bilis! Tito, paano naman yung mga pamilya namin? Ganito na lang. Kapag natid na natin si Paring sa kampo, sasama kayo sa akin ulit para puntahan naman ang pamilya ninyo. Babalik pa kayo? Diyos ko naman. Kailangan nandito pa ang mga aswang. Magiging maayos lang kami, Nay. Magtiwala lang kayo kay tatay. Hindi na sila nagtagal sa bahay na yon. Bago sila umalis, dumakot pa ng 5 Shanghai sa lamesa si Abong. Habang naglalakad sila patungo sa kampo, kitang-kita nila ang mga nagkakagulong manunugis at aswang. Tay, kailangan kanila rito. Mas maganda sigurong kami na lang ang maghahatid kay nanay. Sigurado ka bang kakayanin niya? Kailangan namin kayanin, Tay. Sa ngayon, hindi pwedeng kami ang dapat mong unahin. Mas kailangan ka ng mga tao. Sige, aasahan kita. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo, Eusebio. Isang pagtangon na lang ang naitugo ng matandang si Eusebio. Pero sa oras na yon, hindi magiging madali para kina Sergio ang magiging kapalaran nila. Dahil sa kanilang daraanan, meron palang naghihintay na aswang. Napatago sila sa gilid nang makarating na sila sa daanan na walang katao-tao. Narinig kasi nilang may umaangil na aswang doon. Kapag nasiguro kong isang aswang lang ang nandito, papatayin ko na lang. Sigurado ka ba? Ang lamiyangan ng mga taga mo kanina. Kanina yun. Malakas na loob ko ngayon. Maya-maya pa, nakita na rin nilang lumabas ang naririnig nilang aswang. Isa itong matandang babae. Mukhang
katatapos lang makapagpalit ng anyo. Tumingin-tingin muna si Seryo sa gilid. Wala siyang nakikitang ibang aswang. Kaya naman lumabas na siya kagad para harapin ang matandang aswang na yon. Lumusob agad sa kanya ang matanda. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, may lakas na ang paghataw niya ng itak. Tinamaan ang matandang aswang sa liig at agad namang itong namatay. Magdidiwang na sana si Seryo, kaso ang hindi niya alam, may mga nakatagong aswang pala sa itaas na mga puno. Takbo! Agad na inalalayan ni Abong at Rene ang matandang si Paring. Habang si Seryo naman ay nagpahuli sa pagtakbo para bugawin ang mga aswang na humahabol sa kanila. Hindi na nakatiis pa si Abong. Pinasan na nito sa likod ang ina ni Seryo. Nalagpasan naman na nila ang mga aswang. Ang kaso nga lang, pagdating nila sa kanto, meron din palang mga nag-aabang doon. Nawiwindang si Seryo kasi ganun karami ang mga aswang na nagpunta sa baryo nila. Patay na! Nakapalibot na silang lahat sa atin! Akong bala, dikit-dikit lang tayo. Mabuti na lang, biglang dumating ang iba pang manunugis. Pinagtititira ng palaso ang mga yon. Agad naman bumulagta ang mga aswang. Nakahinga sila ng maluwag. Buong akala nila ay magiging hapunan na sila ng mga halimaw na nilalang. Kinuha sila ng mga manunugis at dinala sa kampo. Pero umalis din ang mga binata roon at iniwan si Aling Paring. Sa puntong ito, meron na rin daladalang itak si Rene at Abong. Handa na sila makipaglaban kahit na mas pinangungunahan na sila ng kaba. Kakayanin ba natin to? Natatakot din ako, pero kailangan natin kayanin. Kailangan natin makarating sa pamilya nyo. Kasi kung hindi, baka mahuli na ang lahat. Teka, may aswang sa gilid-gilid! Natumba pa sila sa gilid nang magmadali silang magtago. Dahil doon ay nakalika sila ng ingay. Dahilan para matuon ang atensyon ng aswang na naglalakad. Nakatakip lamang sila ng bibig ng mga sandaling yon. Kabadong malala. Namamawis na ang kanilang palad. Dumudulas na sa kamay nila ang hawak na itak. Nagulat na lamang sila nang hawiin ng aswang ang pinagtataguan nilang halaman. Mabilis silang umalis doon. Nagpunta sila sa gitna ng daan. Habang ang mga aswang naman ay tila takam na takam sa kanila. Naglalawa na ang mga laway nito sa bibig. Sabay-sabay kaya nating atakihin. Magandang ideya nga yan! Lusob! Lumapit sila sa aswang. Paghataw nila ng itak, dumulas lang yon sa kanilang kamay. Nanlalaki ang mga mata ng aswang, pero kinabahan na sila nang makita ang nakakatakot ng ngiti ng mga ito. Patay! Ayan na! Lumundag ang aswang sa kanila. Mabuti na lang ay nakailag ang tatlo. Nang makakuha sila ng pagkakataon, sinipa ni Seryo ang aswang sa likod. Sinundan naman yon ng suntok ni Rene. Habang si Abong naman, sinampal niya ng malakas. Nang mapansin nilang nahilo ng bahagya ang aswang, agad-agad nilang kinuha ang itak. Sa sunod na paglusob ng aswang sa kanila, dahil medyo nahihilo pa ito, nagawa na nila itong patamaan ng taga. Gumewang-gewang ang aswang, hanggang sa hindi na pinatagal pa ni Seryo ang buhay nito. Tinaga niya yon sa dibdib at sinundan pa ng taga sa leeg. Agad din namang bumagsak ang aswang. Hingal na hingal ang tatlo kahit na isang aswang lang ang nakalaban nila. Hindi rin naman yon malakas gaya ng kinakalaban nila Mang Eusebio. Nandiyan na yung iba, tago muna! Dali-dali silang tumungo sa likuran ng isang bahay na wala na ring katao-tao sa loob. Pansamantala na muna silang tumigil doon. Nagkakalat na kasi ang mga aswang sa parting yon ng kanilang lugar. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ito. Pero mas hindi ako makapaniwala na ganun kagaling si Mang Eusebio. Kaya nga kakaiba pre. Hindi ka ba humanga sa tatay mo? Ang galing kaya. Malamang humanga. Yun din ang unang pagkakataon na nakita ko siyang lumaban eh. Ang lupit. Alam mo pre, mahal ka ng tatay mo. Hindi lang niya pinahalata sa'yo. Sana nga maramdaman ko na rin.
Kanina pagkatapos ng laban mo, nandun siya. Ha? Anong nandun? Hindi ko nga nakita eh. Doon sa bilyaran? Nandun siya, pre. Nanood siya. Wala umpisa ng laban mo, pinanonood ka niya. Yung buko juice na binigay ko sa'yo, siya bumili nun. Ang sabi niya sa amin, painumin ka raw namin para kumalma ka. At sabi niya, ayos lang daw na natalo ka dahil nakita naman talaga niya na magaling ka eh at ginawa mo makakaya mo. Tama si Rene. Mahal ka ng tatay mo, pre. Hindi naman siya siguro manonood at maglala ng oras sa laban mo kung hindi ka niya mahal. Ha? Totoo ba yan? Baka tinatarantado niyo lang ako ha? Totoo nga! Tingin mo gagawa kami ng ganitong kwento? Eh di nagalit sa amin ng tatay mo. Aminin mo na, pre. Mahal na mahal mo rin ang tatay mo. Alam mo ito, sisermonan muna kita ha, kahit na nasa gitna tayo ng panganib. Pre, naiintindihan kita at naiintindihan ko ang tatay mo. Siguro, hindi naman talaga gusto ng tatay mo na iwanan mo ang bilyar eh. Ang gusto lang niya, unahin mong palakasin ang sarili mo. Yung kakayanin mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Kasi, hindi naman nabamboy na nasa tabi natin ng tatay natin eh, para protekta ng pamilya natin. Siguro, gusto lang niyang matuto ka sa buhay. Para kung sakaling wala na siya, ikaw ang puprotekta sa nanay mo. Oo na, oo na. Gagi! Huwag ka namang sumigaw! Oo na. Tama naman ang lahat ng sinabi niyo eh. Naiinis lang ako. Kasi kung kailan naiintindihan ko na ang lahat, nasa ganitong sitwasyon tayo. Kaya nga dapat makaligtas tayo dito. Kasi pagtapos nito, dapat maging maayos na kayo ni Tito. Tinakpan ni Abong ang bibig ni Seryo nang mapansin nitong may papalapit na aswang sa kinalalagyan nila. Buti na lamang ay hindi yun tumuloy. Mukhang kailangan na nating umalis dito. Pasimple silang lumabas ng kanilang pinagtataguan. Nang masiguro nilang wala ang aswang sa paligid, tinakbo na nila ang daan dahil malapit na rin naman sila sa bahay ni Abong at Rene. Magkatabi lamang din pala yun, kaya hindi na sila nahirapan. Pagdating nila roon, saktong nakita nilang isa-isa nang nagsasakayan sa truck ang pamilya ni Rene at Abong. May hawak din mahahabang baril ang tatay ng dalawa. Nakingan ng maluwag ang dalawa nang malamang nasa ligtas na kalagayan naman ang kanilang pamilya. Sumama na kayo sa kanila, pre. Paalis na ang truck. Baliw! Anong gagawin mo dito? Sumama ka na rin sa amin. Oo nga, umalis na tayo dito. Hindi. Babalikan ko si tatay. Sasamahan ko siyang lumaban. Hindi ko kayang isipin na hindi ko nakikitang nasa maayos na kalagayan siya. Pero pre, mag-isa ka na lang babalik. Pambira ka naman oh. Bahala na. Basta kayo, umalis na kayo. Sumama na kayo sa pamilya ninyo. Sige na pre, pakiusap. Rene, paalis na sila oh. Pre, mag-ingat ka ha. Pangako mo, mabubuhay ka ha. Ngumiti na lamang si Seryo. Agad namang umalis ang dalawang binata sa truck. Sandaling nakipag-usap si Rene at Abong sa pamilya nila. Pero napakamot na lamang sa ulo si Seryo nang makitang bumalik ang dalawa at tuluyan ang umalis ang truck. Uy, pambira naman. Bakit ba kayo bumalik? Nagpaalam na kami sa kanila pre. Hindi ka namin kayang iwan eh. Hindi talaga, pre. Ano bang ginagawa nyo? Pamilya nyo yun mga pre. Dapat yun ang pinili nyo. Makakaligtas na sila. Pero ikaw, nasa panganib ang buhay mo. Kaya sasamahan ka namin hanggang dulo. Oo na, sige na. Wala naman na ako magagawa eh. Balikan na lang natin si tatay. Hindi na sila nagsayang ng oras. Tumakbo na sila paalis. Tinumbok na naman nila ang daan. Mga ilang sandali lang, nakita na nila ang mga nagkakagulong aswang at manunugis. Nasilayan din nila ang mga nakahandusay na katawan sa lapag. Mga bangkay ng aswang, pati na rin ang pinaghalong manunugis at ilang sibilyan. Grabe ang ginawa nila. Noong mga sandaling yon, tila nakaramdam ng konsyensya ang binatang si Seryo. Pakiramdam niya, kaya namatay ang mga kalugar nila ay dahil sa pagpaslang niya sa prinsesa ng mga aswang. Napatulala na lamang siya. Buti na lamang ay agad siyang tinapik ni Rene sa balikat. Uy, hindi mo kasalanan ng mga nangyayari ngayon no. Alam kong yun ang iniisip mo. Kalma ka lang. Wala kang ginawang mali. Kahit ako, poprotektahan ko rin ang nanay ko sa ganong sitwasyon.
Giraffe, pre! Uy, sa likod! Tinulak ni Abong ang dalawa nang makitang may aswang na papalapit. Mabilis ito kumpara sa mga naunang aswang na nakalaban nila. Pero ang maganda sa nangyari, nagawang salagin ni Abong ang kalmot ng aswang gamit ang itak. Mga pre, focus tayo. Nandito tayo sa parting maraming aswang. Sige, copy! Hinarap nilang tatlo ang aswang na yon. Agad naman nila itong napaslang. Pero bigla na lang may mga dumating na mga tatlong aswang. Itsura pa lang ng mga yon, alam na nilang mas mababangis ito. Pero sa pagkakataong ito, buong-buo na ang kanilang loob. Desidido na silang isugal ang kanilang buhay para lamang matalo ang mga aswang. Nagsimula ang laban. Maging sila ay kinakaya rin nilang tapatan ng mga aswang kahit na wala naman silang karanasan. Marahil sa mga sandaling ito, nagsisilbi nilang lakas ang konsepto ng kapayapaan. Na kahit hindi nila alam ang kahantungan ng oras na yon, patuloy nilang hinahataw at winawasiwas ang kanilang mga sandata. Kaya pa mga tol? Kayang-kaya pa! Malayo to sa bituka, pre! Sa akin malapit, pero malaga, malayo sa mukha ko. Nagdikitan silang tatlo. Dadalawang aswang na lamang ang kanilang kalaban sa mga pagkakataong ito. Mabubuhayan na sana sila ng loob, ang kaso nga lang may mga dumating na naman panibago. Walang niyang mga aswang to. Habang nababawasan, lalong dumadami. Kailangan natin kasing mas bilisan ang pagpaslan sa kanila para makausad kagad tayo. Maipon sila ng maipon kapag mabagal tayo eh. Kaya pa to! Kakayanin natin. Kakayanin natin to! Napalingon sila sa gilid. Tila nagningning ang pag-asa sa kanilang kalooban nang makita nila si Mang Eusebio. Kasama nito ang ilang manunugis na kagaya nila ay sugatan na rin. Ay! Magaling ang pinakita ninyo. Lalo ka na seryo. Lumapit si Mang Eusebio sa anak niya. Tinapik nito sa balikat ang binata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging proud ng kanyang ama. Nakalimutan na niyang nasa gitna pala sila ng labanan ng mga sandaling yon. Tila natuon lang ang atensyon niya sa tuwa. Lihim siyang napangiti. Hindi pa tapos ang laban. Wala pa tayo sa kalahati. Sa kasamaang palad nagsisimula pa lang tayo. Kaya ihanda niyo ang sarili niyo ha. Mas magiging madugo ang mga susunod na sandali. Ayos! Ngayong nandito na mga kasama natin, tingin ko, mas gagaling na ako. Tay, panoorin mo kung gaano ako kagaling. Malamang magaling ka. Sino bang tatay mo? Pumorma na sila nang makitang naghanda na rin ang mga aswang sa kanilang paglusob. Hindi nagtagal, dinumog na sila ng mga yon. Nang makita nila seryo kung gaano kahuhusay ang mga manunugis, tila nakadagdag yon ng kanilang moral. Lalong-lalo na si Seryo na manghang-mangha kung papaano kumilos ang kanyang ama. Oh, kala ko ba ipapakita mo sa akin ang galing mo? Ano na? Maghintay lang kayo, tay! Biglang umabante ang binatang si Seryo. Hinarap nito ang mga aswang na parang walang nararamdamang kahit na anong takot. Ginaya nito ang galaw ni Mang Eusebio, bagay na nakapagpamangharin sa ibang manunugis. Napatango na lamang sa kanya ang kanyang ama. Nang maramdaman niya ang pagpuri ng ama, mas lalo pa siyang ginanahan noong mga sandaling yon. Sa kanilang pagpapatuloy, tuluyan na nilang napuksa ang mga aswang na yon. Pansamantalang natigil ang labanan. Minabuti ni Mang Eusebio na tumungo na muna sa lugar kung saan maaari nilang gamutin ang iba nilang kasama na sugatan. Agad silang tumungo sa isang bahay na inabandona na rin. Malaki-laki yon kaya doon na muna sila nagpahinga. Habang ang iba namang walang galos ay nagbantay sa paligid. Seryo, tulungan nyo kami na asikasuhin ang mga sugatan ha. Kailangan malinisan ang mga sugat nila. Marumihan kuko ng mga aswang madaling may impeksyon ng mga sugat nila. Sige po, tay. Mga pre, tara. Naging aliggaga ang tatlong binata ng mga sandaling yon. Marami-rami ang mga sugatan. Kahit na hindi naman malubha ang mga yon, mas inuna na muna nila ang mga yon kaysa sa sarili nilang mga galos. Makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin sila.
pinapasok ni Mang Eusebio ang mga kasama nilang sugatan, habang sila naman ang mga nasa bakuran. Nung oras na yon ay nalapatan na rin sila Seryo ng paunang lunas ang kanilang mga sugat. Umatras ang ibang aswang, pero hindi tayo pwedeng makampante. Hanggang ngayon hindi pa rin namin makita ang hari nila. Pwede na muna kayo magpahinga rito. Pre, dito na muna kami ni Abong para makapag-usap kayo ng tatay mo. Ha? Oo, sige. Umalis ang dalawa. Naiwan na lamang ang mag-ama sa gilid ng bakuran habang nagbabantay sa paligid. Narinig ni Seryo ang buntong hininga ng kanyang ama, pero nakita niya itong tila may saya sa muka. Napukaw ang atensyon niya sa pana at palaso na nasa likuran ng kanyang ama. Napansin niya kasi roon ang letrang Y sa buntot ng palaso. Ikaw? Ikaw yung may-ari ng palaso na yan? Bakit? Nakilala mo ba ang palasyo na to? Opo, yan yung ginamit na palaso nung pinana yung prinsesa ng aswang kaya ako nakaligtas eh. Kayo ba yun, Tay? Oo, ako nga. Nagro-ronda ako noon. Buti na lang, kilala ko ang boses mo kaya nahanap kaagad kita. Sandaling hindi nakapagsalita si Seryo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Sa kanya lang napagtanto na totoo pala talagang may pakailam ang kanyang ama sa kanya. Hindi niya lamang yon napapansin dahil masyado siyang nabulag sa galit niya. Kahit na anong alitan ng mag-ama pa rin sila. Kaya walang dahilan para hindi kita iligtas noon. Tay, sorry po Sorry kasi palagi kitang inokontra. Lagi kitang inaaway. Nawalan ako ng galang sa inyo. Hindi ako naging mabuting anak sa iyo. At wala rin akong ginawang maganda sa buhay ko. Sorry talaga, Tay. Anak, lahat tayo biktima ng aswang. Nang mamatay ang kuya mo dahil sa aswang, na-trauma ang nanay mo. Nang dumating ka sa buhay namin, binuhos niya ang buhay niya sa iyo. Sobrang pinrotektahan ka niya. At dahil doon, lumaki kang nakadepende sa kanya. Napagtanto ko lang na wala akong dapat nasisihin kung bakit ka nagkaganyan. Ginawa lang naman ng nanay mo ang makakaya niya para protektahan at ingatan ka. Lahat nito dahil sa mga aswang. Kaya pasensya na rin kung nagagalit ako sa iyo kasi ganyang ka lumaki. May pagkukulang din naman ako. Masyado akong naging abala sa mga kung paano mabibigyan ng hustisya ang Kuya Donito mo. Nakalimutan kong may anak pa pala akong isa. Tay, maraming salamat po. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Noong ko pa ito dapat ginawa Pero bulag lang ako sa kagustuhan kong maging kasing tapang at tibay mo ako. Kahit na alam ko naman na may sarili kang buhay at kapalaran na gusto mong tahakin. Seryo, anak, kapag natapos na ang labanan na ito, gawin mo kung anong gusto mo. Huwag ka mag-alala. Susuportahan kita. Maraming salamat, Tay. Salamat po talaga. Oo, huwag ka magpasalamat. Kasi normal na ginagawa ng isang ama ang suportahan ng anak. Obligasyon ko yun. Ang gusto ko lang, ingatan mo ang sarili mo, ha? Hindi ako magagalit kung magkakamali ka o mabibigo ka. Basta ipakita mo lang sa akin na lagi kang may natututunan sa bawat paglalakbay mo. Magiging masaya na ako para sa iyo. Tay, gusto ko maging katulad niyo. Gusto kong
maging manunugis. Gusto kong lumakas at maging matatag. Pwede ka naman maging malakas at matatag kahit hindi ka maging manunugis. Ayaw kong sundan mo ang yapak ko. Ayaw kong malagay ang buhay mo sa panganib habang buhay. Pero gusto kong protektahan si nanay eh. Kayong dalawa. Kasi alam ko darating ang araw, ako na ang poprotekta sa inyo. Ngayon pa lang, ubusin na natin itong mga pesting aswang na ito para hindi na darating ang araw na kailangan mong lumaban para sa amin. Gusto namin kasi ng nanay mo magkaroon ka ng mapayapang buhay kasama ang magiging pamilya mo. Inakbayan ni Mang Eusebio ang kanyang anak. Umakbay na rin si Sergio dito. Para sa binata, tila may nangyaring himala sa mga oras na yon. Sa gitna ng kaguluhan, madali nilang napatawad ang bawat isa. Bagay na mas lalong nagpapagaan sa kalooban ni Sergio. Sabik na siyang ipaalam sa kanyang ina na nagkasundo na sila ng kanyang ama. Lumipas sa mga oras, wala ng mga umataking aswang. Ang sabi ng iba nilang kasama na rumoronda, hindi na nila namataan ang hari ng mga aswang sa baryo. Umalis na rin ang ibang aswang. May tuturing nilang tagumpay ang laban na yon. Pero hindi sila dapat agad magdiwang. Batid nilang lahat na ang laban na yon ay magkakaroon pa ng kasunod. Ang laban na kung saan maari nilang ikamatay lahat. Kinaumagahan, tumambad sa kanila ang mga bangkay sa kung saan-saan. Umabot sa 30 katao ang namatay. Hindi naman bababa sa 70 ang namatay sa mga aswang. Inipon nila ang katawan ng mga aswang at inilagay sa malalim na hukay. Sabay-sabay nilang sinunog ang mga yon at nagsagawa ng isang dasal. Pagkatapos, tinabunan na nila ulit ng lupa ang abo. Dakong 8:00, inasikaso na nila ang mga may pinsala. Inilibing na rin nila ang mga taong namatay dahil sa madugong labanan na yon. Sergio, mauna na kayo sa kampo anak ha. Magpahinga na muna kayo ron. Aasikasuhin lang namin ang mga nandito. Pero, paano kayo? Susunod ako ron kapag maayos na ang lahat dito. Isa pa, hihintayin ko pa rin ang pagdating ng iba pang manunugis. Sige tay, hihintayin ka namin ni nanay ha. Tinapik na lamang ni Sergio ang balikat ng kanyang ama at saka naglakad na rin paalis. Nang dumating sila sa kampo, agad na niyakap ni Sergio ang kanyang ina. Naroon din ng ibang mga pamilya dahil tila naging evacuation center ang lugar na yon. Bakit kayo lang ang dumating? Nasaan ang tatay mo? Anong nangyari sa kanya? Nay, nasa maayos na kalagayan si tatay. Walang nangyaring masama sa kanya. Kailangan niya lang magpaiwan doon dahil inaasikaso niya pa yung mga taong sugatan at mga namatay. Ay, Diyos ko. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kumusta ka naman? May sugat ka? Ayos lang ako, Nay. Hindi naman malalayan eh. Kayo rito? Ayos naman ako dito. Mababait ang mga nagbabantay sa amin. Nay, nagkaayos na po kami ni tatay. Ha? Talaga? Diyos ko, mabuti naman kung ganon. Matagal ko nang pinagdarasal yan. Mabuti naman dininig na ako ng Panginoon. Nay, pagkatapos ng kaguluhan na ito, pinapangako ko, magiging masayang pamilya na tayo ulit. Muling nagyakapan ng mag-ina. Nilulubos na ni Sergio ang pagkakataong yon dahil wala silang ideya kung anong mangyayari kinagabihan. Matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, hinanap naman niya si Rene at Abong. Saktong katatapos lang ng mga yon na dalawin din ng kanilang mga pamilya. Oh, kumusta sila? Okay naman. Mabuti na lang talaga. Nagamit ng kakilala nila yung truck para makaalis sila kaagad. Sila tatay naman, ayos lang din. Pero si Tiyo, na high blood yata. Ayun, inaasikaso siya ng mga manggagamot. Ang mahalaga, nasa ligtas na lugar na sila. Mga pre, sasama ba kayo mamaya?
Kasi ako, babalik ako sa baryo natin. Sasamahan ko si tatay. Alam nyo, dito na lang kaya kayo. Tatapusin natin to na magkakasama, no? Oo, nasimulan na natin eh. Sigurado ba kayo, pre? Mas mabangis na yung makakalaban natin mamaya. Hari na ng mga aswang yon. Di pa rin! Ako rin, di pa rin. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nagpaalam na rin sila sa kanilang mga pamilya. Kailangan na nilang bumalik sa baryo para samahan ng mga naiwang manunugis doon. Kasama nila Seryo ang mga bagong manunugis na dadagdag sa kanilang hanay. Ilang minuto lang, nasa baryo na rin sila. Parang naging abandonadong baryo na ang itsura ng lugar at wala ng mga tao sa kabahayan. Karamihan sa mga yon ay nag-alisa na. Wala na tayong oras. Kailangan na natin pumwesto. Paparating na sila. Seryo, sumama kayong tatlo sa akin. Mga kasama, ihanda natin ang mga sarili natin. Nalalapit na ang tunay na laban. Sabay-sabay na sumagot ang mga yon at tinawag na kapitan si Mang Eusebio. Tay, kapitan ka na pala? Nakita namin ang katawan ng kapitan namin kanina. Brutal siyang pinatay. Kaya ako nang ipinalit nila. Wala na silang sinayang na sandali. Pumesto na sila sa bandang unahan ng baryo. Nakaupo lamang sila sa likuran ng mga nakatambak na kahoy sa gilid ng bahay. Ilang minuto na nilang sinisipat ang labas, pero hindi pa rin nila nakikita ang mga aswang. Mas malakas na aswang lang makakalaban natin. Hindi na sila nararamdaman ng langis na lana. Kaya mag-iingat. Walang lalayo sa akin, ha? Tito, gaano ba kalakas ang hari ng mga aswang? Mas malakas sa mga nakakalaban natin. Gabunan ng hari. At ang gabunan ang isa sa pinakamalakas na aswang. Matatalo naman natin siya, di ba? Oo, basta kailangan lang natin tibayan. Hindi nagtagal, naramdaman na rin nila ang presensya ng mga aswang. Kusang nagtindigan ng balahibo ni Seryo ng mga sandaling yon. Tingin niya dahil yon sa hari ng mga aswang. Hinanda na nila ang mga kasamahan nila nang lumitaw na sa tapat ang mga aswang. Pagsenyas ni Mang Seryo, nagpaulan na ng maraming palaso ang mga manunugis. Meron silang mga tinamaan, pero mas marami ang nakailag dahil maliliksi ang mga bagong aswang na nakalaban nila. Pagkatapos, nakita na lamang nila ang hari ng mga aswang na nasa bubungan ng bahay. Sinubukan nilang patamaan ng palaso yun, pero madali lang itong nakailag. Ubusin ang mga taong yan! Wala tayong ititira! Kumalat na ang mga aswang. Nagsimula na rin ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Habang sila Mang Eusebio naman, nanatili lang sa kanilang pinagtataguan. Naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon para harapin ang hari. Pero maya-maya lang, natagpuan na rin sila ng mga kalaban nila sa kinalalagyan nila. Napilitan na silang harapin ang mga yon dahil mas magiging alanganin sila kung hihintayin nila ang hari. Kalma lang. Isipin nyo lang na nag-iensayo kayo. Ayan na! Muling nakipagsagupaan ang apat kasama ng iba pang miyembro ng manunugis. Naging mahirap para sa kanila ang mga sandaling yon dahil maraming natatakbuhan at naaakyatan ng mga aswang. Kaya naman naisipan ni Mang Eusebio na umalis doon. Tumungo sila sa lugar kung saan malayo sa kabahayan. Nang sumunod ang mga aswang doon, nagkaroon na sila ng pagkakataon para makapalag. Focus! Walang lulutang-lutang! Munti ka nang mahagip si Rene at Abong. Buti na lang ay nasa lagito ni Mang Eusebio. Mas mabagal pala sila kapag wala silang naakyatan. Kaya natin to. Sumunod lang kayo sa akin. Aharapin ko ang marami. Umuna na si Mang Eusebio. Hinarap nito ang 7 aswang. Habang sila Seryo naman ay nasa likod lang para protektahan ang matandang lalaki. Kada lalapit ang mga aswang, nagagawa na nila yung patamaan. Bagay na kahit papaano, nakalalamang na sila sa laban na yon. Pagkatapos nilang pulbusin ang mga yon, muli na namang nagtindigan ng balahibo ni Seryo. Nararamdaman na naman niya ang presensya ng hari ng mga aswang. Sa wakas, nakita ko na rin ang taong pumaslang sa anak ko.
Ikaw! Ikaw, binata ka! Kasalanan din ng anak mo kung bakit siya napatay. Kung hindi niya kami inatake at kung hindi niya pinagtangkaan ang nanay ko, buhay pa sana siya ngayon. Pinagtanggol ko lang ang nanay ko. Kahit sinong anak, gagawin yon. Pasensya ka na, iho. Pero hindi ako narito para malaman kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Nandito ako para maningil. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ng anak ko. Bilang ama, gagawin ko rin ang nararapat para sa kanya. Ama rin ako, pero hindi ko kukonsintihin ang anak ko kapag meron siyang ginagawang mali. Kasalanan mo bilang ama kung bakit siya namatay. Alam mo may problema sa pag-iisip ang anak mo. Hinayaan mo makalis. Manahimik ka! Ngayong gabi, ipaparamdam ko rin sa iyo kung ano ang pakiramdam ng nawala ng anak. Sa sinabing yon ng Haring Aswang, tila nakaramdam ng kaba si Mang Eusebio. Alam na nito na ang unang pupuntirihin ay si Seryo. Seryo, alerto ka ha? Nagulat na lamang sila nang biglang gumapang ng mabilis patungo sa kanila ang Haring Aswang. Pero ang mas ikinagulat nila ay meron pa itong gamit na patalim. Isang mahabang espada na bungi-bungi ang talim. Agad na humarang si Mang Eusebio at nasalag nito ang espada ng aswang. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si Seryo. Sinubukan niya itong hatawin, pero mabilis itong nakalayo. Nakakalimutan kong sabihin. Kaya marunong akong gumamit ng espada ay dahil dati rin akong manunugis. Muli itong lumusob sa kanilang apat. Tinamaan ng Haring Aswang si Rene. Nadaplisan ito sa hita. Dahilan para agad na matumba ang binata. Sinunod naman ito si Abong. Tinaga ito sa bandang binti. At kahit daplis lang yon, hindi na ito makabangon pa. Mga epal, wala namang mga silbi. Kayo mag-ama, kayo ang gusto ko makaharap. Pero mas gusto kitang patayin, iho! Naunang umatake si Mang Eusebio. Sumunod naman si Seryo. Dalawa na silang nakikipagsabayan sa hari. Dahil higit na may karanasan si Mang Eusebio sa paghawak ng sandata, nagawa niyang tamaan ng aswang sa muka. Tuluyan na itong nagalit. Binitiwan nito ang patalim. At kalaunan, lumabas na rin ang tunay nitong kulay. Napanganga si Seryo sa nakita niyang pagpapalit anyo ng matanda. Seryo! Hinila siya ng kanyang ama. Muntikan na kasi siyang tamaan ng malakas na suntok ng Haring Aswang. Sa lakas ng suntok ay naramdaman pa ni Seryo ang malakas na hangin. Sakaling tinamaan siya, maaaring nabasag ang kanyang muka. Anak, huwag ka matatakot! Nilakasan ni Seryo ang kanyang loob. Muli siyang nakipagsabayan sa matandang aswang. Pero sa pagkakataong yon, tinamaan na ang kanyang ama. Tumilapon ito patungo sa gilid, habang siya na lang ang natitirang nakatindig sa kanilang apat. Marahang napapaatras si Seryo, habang ang aswang naman na sa harapan niya ay tumatawa na parabang nababaliw. Batid ni Seryo na maaring yun na ang kanyang katapusan. Hindi rin niya sigurado kung kakayanin pa ng kanyang ama na makatayo. Kaya naman sarili na lamang niya ang pwede niyang asahan. Tumigil sa paglalakad si Seryo. Ipinagtaka naman ito ng Haring Aswang. Hinawakan niya ng maigpit ang kanyang hawak na itak. Matapos huminga ng malalim, sinubukan niyang lumusob. Pinagtatataga niya ang aswang sa harapan niya. Pero walang kahirap-hirap lang itong naiilaga na matandang aswang. Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi! Biglang nahawakan ng Haring Aswang ang kanyang braso. Hinila siya palapit at nadakma nito ang leeg niya. Binalibag siya nito sa lapag. Buti na lang ay lupa ang kinatatayuan nila, kaya kahit na papaano hindi malubha ang tinamo ng katawan niya. Pero hindi pa man siya nakakabangon, umibabaw sa kanya ang matandang aswang. Sinampal siya ng malakas sa muka. Paulit-ulit yon, hanggang sa mamanhid na ang pisngi niya. Anong akala mo? Papaslangin kita kagad? Hindi! Pahihirapan muna kita para mapanood ng ama mo kung paanong unti-unti kang mamatay!
Kinalmot ng aswang ang kanyang hita. Ilang beses yung ginawa sa kanya hanggang sa mapasigaw na siya sa sobrang sakit. Ano? Masakit ba? Hoy! Kapitan ng manunugis! Anong pakiramdam? Palagya ka! Tigilan mo siya! Sinubukan makabangon ni Mang Eusebio pero nanghihina na ang tuhod nito. Si Rene at Abong naman sinubukan ding makalapit pero bumagsak lang sila ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi naman agad mamamatay itong anak mo eh. May oras ka pa para makapagpaalam sa taong ito. Kabilang hita naman ang pinagkakakalmot na matandang aswang. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi na may babalik ang buhay ng anak mong praning! Kahit patayin mo ako, patayin na rin ang anak mo! Anong sinabi mo, ha? Humaba ng triple ang kuko ng haring aswang. Akmang itatarak na nito yon kay Sergio pero nakadukot ng palaso si Mang Eusebio. Tinira niya ng palaso ang batok ng aswang. Dahil dito, natigilan ito sa plano nitong gawin. Hindi inaasahan ng haring aswang na mangyayari yon. Kaya nanlalaki ang mga mata nitong lumingon kay Mang Eusebio. Haring aswang ka lang, pero walang espesyal sa'yo para matakot kami sa'yo. Malakas ka lang pero wala kang isip. Seryo anak, gawin mo na! Buong puwersang kinuha ni Sergio ang itak niya sa gilid. Sinubukan niyang bumangon at kahit na mahapdi ang kanyang dalawang hita, binuhos niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Itinarak niya ang itak sa mismong ulo ng kalaban nila. Sa isang iglap lang, napatay na ng binata ang hari ng mga aswang. Hindi na alam ni Sergio kung ano ang mga sumunod na nangyari. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Basta nang magising siya, maliwanag na ang paligid. Nasa gilid na niya ang kanyang ama at ina. Sa kabilang kama naman, nakaupo si Rene at Abong na may mga benda na rin sa binti at hita. Niyakap siya ng maigpit ng kanyang ina. Sobrang nag-aalala ito para sa kanya. Pero noong mga sandaling yon, labis ang saya ni Sergio nang malamang natalo na nga nila ang mga aswang. Dahil sa kanilang tagumpay, muling nagbalikan ng mga tao sa baryo. Marami man ang buhay na nawala, tinanggap na lamang nila yon. Dahil ang mahalaga na lamang para sa lahat ay makakapagsimula na rin sila ng mapayapang buhay. Wala ng aswang, wala ng panganib. Samantala, mula noon ay naging mas maganda naman ang samahan ni Mang Eusebio at Sergio. Sa katunayan, ang ama pa nga ng binata ang nag-uudyok na sumali sa mga paligsahan ng bilyarang anak. Naging magkasundo na silang mag-ama. Masaya na ulit ang kanilang pamilya. Wala nang mahihiling pa ang binata kundi ang manatiling maligaya ang pamilya niya. Hindi man niya tinahak ang landas ng kanyang ama. Ang importante sa kanya ay magkakasama silang masaya. Isang taon na rin ang nakalipas matapos ang madugong labanan. Wala nang lumitaw na aswang. Wala nang peligro. Ligtas nang maglakad ng mag-isa sa gabi. Dahil kahit na anong mangyari, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Wakas.